Apo, bakit naman si Samuel pa? Nandyan naman si Apollo. Wala akong tiwala sa lalaking yon. Napabuntong hininga si Shirley nang marinig ang sinabi ng abuelo. Heto na naman sila ng kanyang lolo. Simula nang makilala si Samuel, sinasabi nitong hindi nito gusto ang kanyang nobyo para sa kanya. Pero si Samuel ang mahal niya at hindi si Apollo, nakatiwala nito sa hasyenda, na isang kahig isang tuka lang naman. Pakiramdam nga ni Shirley, pinapahirapan ng pamilya nito ang kanyang abuelo. Katunayan ay ang lolo pa niyang nagpaaral sa lalaki hanggang sa nakatapos ito ng kursong agriculture. At ngayon, si Apollo na ang pinagkakatiwalaan ng kanyang abuelo sa pagpapalakad ng buong hasyenda. Dahil hindi naman siya nito maasahan pagdating dito kahit na nag-iisa siyang tagapagmana. Ulila na siyang lubos, walang kapatid, may kamag-anakan naman pero nasa Amerika at may kani-kaniyang pamilya. Deadma lang kay Shirley kahit na sinasabi ng kanyang lolo na mahal siya ni Apollo. Pero si Samuel ang mahal niya at wala itong magagawa tungkol sa bagay na iyon. Pero isang alaala na lang ang lahat dahil sa ngayon kasal na siya kay Samuel. 1 taon na rin ang nakalilipas simula nang mawala ang kanyang abuelo. Patay na ito. Isang umaga, natagpuan niyang wala ng buhay ang kanyang lolo. Hindi niya alam kung anong rason pero base sa autopsy report may sumakal sa kanyang abuelo pero hindi siya naniniwala. Sino ang gagawa noon? Wala itong kasama sa kwarto. Walang bakas na may nakapasok sa loob. Hindi na lamang siya nagpaimbestiga sa nangyari at kinalimutan ang pagkawala ng kanyang abuelo. Masaya siya ngayon sa piling ni Samuel, lalo na't magkakaanak na silang dalawa. Kanina ay nagising siyang masama ang kanyang pakiramdam. Nang bumangon, suka siya ng suka at kay bigat ng kanyang pakiramdam. Kaya nag-pregnancy test siya at 2 guhit ang lumabas. Hindi pa siya nakontento at nagpunta pa siya sa OB-GYN para lang makasiguro. At may 6 na linggo na ang kanyang ipinagbubuntis. Halos magdadalawang buwan na yun. Pero sa halip na sabihin agad sa asawa, ay iso-surprise niya na lang ito. Tsak matutuwa si Samuel kapag nalaman itong buntis na siya. Senyorita, magandang umaga po. Magpapahangin sana siya nang bumungad sa kanya si Apollo. Apollo, may problema ba? Gusto sana kitang makausap. Si Samuel kasi, iba ang pamamalakad niya sa asyenda. Gusto niyang palitan ng mga matagal ng taong pinagkakatiwalaan ni Don Filemon. Bahagya siyang nagulat sa sinabi ni Apollo. Kahit wala na kasi ang kanyang abuelo, mas gusto pa rin niyang si Apollo ang hahawak ng hasyenda. Gamay na kasi nito ang pagpapatakbo at wala siyang permiso tungkol sa pangingialam ni Samuel sa hasyenda. Sa last will and testament ng lolo niyang na kay Attorney Harry, ang lahat ng ari-arian at kayamanan ng mga Villegas ay mapupunta lang sa kanya. Ang iba doon, idinonate niya sa mga bahay ampunan dahil naisip ni Shirley, aanhin naman niyang kayamanang yun, mas mabuti pang makatulong sa kapwa. Sigurado ka ba, Apollo? Hayaan mo at kakausapin ko ang asawa ko tungkol dito. Tinitigan siya nito bago bumuntong hininga. Salamat, Shirley. Kamusta ka na? Hindi ka ba sinasaktan ng asawa mo? Nag-aalalang tanong nito na ikinakunot ng kanyang noo. Bakit naman ako sasaktan ni Samuel? Katulad ng lolo mo, wala akong tiwala kay Samuel. Mahinala kong siyang nagpapatay sa abuelo mo at pinakasalan ka dahil interesado siya sa kayamanan ng mga Villegas. Walang prenong wika ni Apollo. Magdahan-dahan ka sa pambibintang mo, Apollo. Asawa ko si Samuel. Mahal ko siya at hindi ako natutuwa sa paratang mo. Inis na pinag-cross ni Shirley ang kanyang 2 braso sa harapan. Kahit magalit ka pa sa akin, hindi magbabago ang tingin ko sa asawa mo, Senyorita Shirley. At balang araw, mapatutunayan ko sa iyo yan. Lalong nainis si Shirley sa kausap at masama niya itong tiningnan. Pwede ba, Apollo, umalis ka na? Pasalamat ka, pamilya ang turing ko sa inyo. Dahil kung hindi, ako mismo magpapalaya sa inyo dito sa hasyenda. Natigilan ito sa malakas niyang boses at malungkot na bumuntong hininga. Mag-iingat ka sana palagi, Senyorita Shirley. Sabi pa nito bago tumalikod at tinungo ang pick-up na nakaparada sa harapan ng mansyon. Sinundan pa niya ito ng masamang tingin. Alam naman niyang hanggang ngayon, hindi pa matanggap ni Apollo na ikinasal na siya kay Samuel. Mahal siya nito
Nakikita niya sa pananalita at kilos ng lalaki. Pero kahit ano pang paninira ang gawin ni Apollo sa asawa niya, mananatiling mahal niya si Samuel. Sa kabilang banda, nasa opisina si Samuel kasama ang kalaguyo nitong si Veronica. Magkasugpong ang mga labi, magkayakap, nagsasalo sa init ng mga katawan. Dito sila lihim na nagtatagpo or kung hindi naman ay sa hotel. Minsan sa Pagmaynila kapag umuuwi siya. Inihiga ni Samuel ang kalaguyo sa ibabaw ng mesa at tinanggal ang lahat ng sagabal. Pinaulan na ng hindi nito matatanggihang halik. Walang kamalay-malay si Shirley sa tagong relasyon ng dalawa at sa mga planong masama laban sa babae. Nang matapos ang mainit na bakbakan, sabay silang nag-ayos ng sarili. Muling naglingkis na parang sawa si Veronica kay Samuel. Love, kailan mo ba papatayin ang asawa mo? Katulad ng pagpatay mo sa lolo niya. Masuyong tanong ni Veronica. Huwag mong madaliin, Veronica. Palalamigin ko muna ang sitwasyon tungkol sa pagkawala ng abuelo niya. Kailangang mapirmahan niya muna lahat ng dokumento na magpapatunay na mapupunta sa akin lahat ng kayamanan ng mga Villegas bago ko siya wakasan. Nakangiting sabi ni Samuel. Inis na umirap si Veronica. Ayoko makikipagtsuktsakan ka sa kanya, Samuel. Dapat ako lang ang paliligayahin mo, okay? Naiintindihan mo? May pagbabanta ang boses ni Veronica. Tila nagsiselos. Tumawa ang lalaki bago piniga ng mahina ang panga ng babae. Siniil ng marubdob na halik na tila wala ng bukas na nagsalo ang dalawa sa kasalanan. Habang si Shirley nag-iintay sa pag-uwi ng asawa. Ginabi ka yata ngayon, Samuel? Naglalambing na tanong ni Shirley sa asawa pagdating. Kanina pa siya nagpahanda ng dinner sa mayordomang si Aling Sena. Pero lumamig na lang ang pagkain. Marami akong ginawa sa opisina. Nga pala, nagbawas ako ng tao sa hasyenda. Yung mga matagal ng tauhan ng lolo mo. Lalo na yung mga matatanda na at hindi na kayang magtrabaho. Natigilan si Shirley. Totoo pala talaga ang sinabi ni Apollo kanina. At hindi lang yun. Naisip ko lang naman na total. Walang magmamana sa mansyon na to ng lolo mo. Ibenta na lang natin. Panigurado maraming negosyante ang magkaka-interest dito. Napatigil si Aling Sena sa sinabi ni Samuel, saktong papasok ng sala. Bahagya ding natigilan si Shirley. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Samuel? Nandito ang alaala ng mga magulang ko. Maging nina lolo't lola. Tsaka tong mansyon na to, wala akong planong iwanan at ibenta. Nainis si Samuel sa naging tugon ni Shirley. Ayaw niya na kasing manatili sa lugar na yun dahil naaalala niya ang abuelo nitong ipinaligpit niya. Lalo't nagkalat pa rin sa iba't ibang parte ng bahay ang larawan ng matanda. Sinubukan niyang ipatanggal pero ayaw ng babae. Hindi niya lang iyon mapakailamanan at baka ikagalit iyon ng babae. Nang magdesisyon itong manatili sa ancestral house, hindi niya akalaing magtatagal sila rito. Si Aling Sena ay natuwa sa narinig mula kay Shirley. Siya man ay hindi sang-ayon sa plano ng asawa nito. Kahit ang pagpapaalis sa mga tauhan sa hasyenda, pero bilang empleyada lamang, wala siyang magagawa. Pilit kinumbinsi ni Samuel ang asawa sa pagbebenta ng bahay, pero nanatiling ayaw ni Shirley. Walang nagawa si Samuel, pero masama ang loob at inis na inis sa asawa. Kailangan niyang maisagawa kaagad ang mga dokumento para mapirmahan na ng babae. Tsaka niya ito ililigpit katulad ng ginawa niya sa lolo nitong pakialamero. Hindi niya makakalimutan nang kausapin siya ng matanda at sabihing layuan ng apo. At sino ba ito para maanduhan siya? Kaya para sa katuparan ng kanyang plano, kinailangan niyang tanggalin ang mga sagabal. Uunahin niya si Attorney Henry. Kailangang mapabago niyang last will ni Shirley at maisalin sa kanyang pangalan. Tinawagan niya si Rios na siyang inutusan niyang iligpit ang matanda noon. Boss! Bungad nito. Siniguro muna ni Samuel na walang makakarinig sa kanya. Nagtungo siya sa likod ng malaking bahay pero nakita naman ito ni Manang Sena na ipinagtaka ng matanda kung ano ang ginagawa ng among lalaki sa likod ng malaking bahay. Gayong nakikipag-usap lang naman ito sa cellphone. Wala naman siyang nakitang kakaiba nitong ginawa. Pero pakiramdam ng katiwala, may itinatago ang lalaki. Rios, magkita tayo bukas sa opisina ko ha. May iuutos ako sa'yo.
Walang problema, boss. Basta dating gawi. Alam na ni Samuel ang ibig nitong sabihin. Paunang bayad. Siyempre, tatakutin nito si attorney kapag nailipat na sa kanyang pangalan ng lahat ng kayamanan, tsaka nila ito ililigpit sa malinis na trabaho. San ka galing? Takang tanong ni Shirley sa asawa nang pumasok ito sa kanilang kwarto. Bigla na lang itong nawala kanina pagkatapos nilang kumain. Nagpahangin lang. Matulog na tayo, sweetie. Naglalambing si Samuel na inihiga ang asawa sa kama. Nakakaakit ito. Pero nangako siya kay Veronica na hindi gagalawin si Shirley. Natulog na lamang sila. Si Shirley ay hindi na nagtanong pa. Kailanman ay hindi ito nagduda sa asawa. Hindi nagtagal, kapwa na nakatulog ang mag-asawa. Sa kabilang banda, tahimik si Apollo na tinatanaw ang mansyon na kinaroroonan ng babaeng mahal niya, si Shirley. Sinikap niyang kalimutan ng babae nang ikasal ito kay Samuel, pero pilit pa ring nagsusumiksik sa kanyang isipan. Walang araw na hindi siya nag-aalala para dito. Apollo, bakit gising ka pa? Palabas ng kwarto ang kanyang ama. Siya naman nakaupo sa pasamano ng kanilang maliit na teres. Itay, nag-aalala ako kay Senyorita Shirley. Gusto ko siyang puntahan. Gusto ko siyang kunin kay Samuel. Alam kong may masamang binabalak sa kanyang lalaking yun. Nilapitan siya nito at tinabihan bago siya tinapik sa balikat. Anak, kailangan mo nang kalimutan si Senyorita Shirley. Aba, kung noong dalaga pa yung tao wala kang pag-asa, ngayon pa kayang may asawa na. Ang mabuti mong gawin. Total naman inalis na ako ni Sir Samuel sa hasyenda. Mabuti pa lumipat na tayo sa Maynila. Doon magbakasakali tayo. Wika ng kanyang ama. Itay, hindi ako aalis. Binigyan ako ng karapatan ni Don Filimon sa hasyenda. At may pinirmahan akong dokumento na kay Attorney Henry na kapag mag-asawa ako ng iba wala akong makukuha kahit 5 duling. Bago na wala ang Don, nangako ko sa kanya na hindi ko iiwan ang kanyang apo. Pahayag ni Apollo. Paano nga ang gagawin natin? Kasama tayo sa tinanggal ng Samuel na yon at naghahari-harian sa hasyenda. Wala pa siya, nandoon na tayo. Palibhasa, alam niya kasing hindi tayo mapapasunod sa mga mando niya. Medyo galit ang boses ng kanyang ama. Hintayin nating magdesisyon sa senyorita kapag nalaman niyang kasama tayo sa tinanggal ng lalaking yun. Ikaw ang bahala, anak. Pero kung ako lang talagang masusunod, sinabi ko na kaagad kay senyorita. Pero alam kong pagmumula nila ito ng away kung bakit pati tayong hindi naman kailangan ay tinanggal ng Samuel na yon. Mamanmanan ko ang Samuel na yon, katulad ng inutos sa akin ng Don. Pinapayuhan kita, anak. Wag na wag kang magkakamali sa kilos mo. Baka pati ikaw madamay. Bukas, maghahanap na muna ako ng trabaho sa bayan. Pagkatapos ng pag-uusap nilang mag-ama, nakapagdesisyon si Apollo na mag-apply na driver bukas kay Shirley. Kahit mahirap para sa kanya na makita itong may kasamang iba, titiisin niya. Maprotektahan lamang ang babae at magampanan ng mga bagay na ipinangako niya kay Don Filimon noong ito pa ay nabubuhay. Kasalukuyang nag-aalmusal si Shirley 9:00 ng umaga. Wala na si Samuel at kadalasan tulog pa ang babaeng umaalis ito dahil nakaabang na si Veronica sa opisina upang doon gumawa ng milagro ang dalawa. Ilang mga empleyado na rin ang nakakapansin noon, pero syempre walang nais magsalita. Senyorita Shirley, nasa labas po si Apollo. Papapasukin ko ho ba? Napatingin si Shirley sa katiwala. Si Apollo? Ano naman ang kailangan nito? Patuloyin niyo, Manang. Hintay niya kamo ko sa sala. Agad tumalikod si Manang Sena matapos tumango. Habang tinatapos ang pagkain, iniisip ni Shirley kung ano na naman ang pakay ng lalaki. Magandang umaga, senyorita. Agad tumayo mula sa kinauupo ang sofa si Apollo. May problema na naman ba? Tanong kaagad ni Shirley at nanatiling nakatayo. Mag-a-apply ho sana akong driver, hardinero or kahit na ano dito sa mansyon. Kinunutan ito ng noo ni Shirley. Alam mo namang kailangan ka sa hasyenda. Tinanggal na ako ni Sir Samuel. Ano? React ni Shirley. Bahagyang tumaas ang boses. Hindi akalaing isa sa mga natanggal si Apollo. At anong rason ni Samuel? Hindi pa nito alam na tanging si Apollo lamang ang pinagkakatiwalaan niya sa hasyenda.
Bumalik ka sa trabaho mo. Ako nang bahala kay Samuel. Alam naman nating pareho na isa ka sa nais ni Lolo mamuno sa taniman. Bakit ba hindi mo kaagad sinabi sa akin? Bahagyang inis ang boses ni Shirley. Hindi niya maiwasang kumprontahin ang asawa pagdating nito sa bahay kinagabihan. Habang si Apollo, lihim na natuwa dahil kahit papaano, sa pamamagitan ni Lolo Filemon, naroon pa din ang tiwala sa kanya ni Shirley. Mag-asawa tayo, Shirley. Bakit tinatanggalan mo ko ng karapatang magdesisyon dito sa asyenda? Bakit mas kinakampihan mo pa yung mga taong basura kaysa sa akin na sarili mong asawa? Hindi maiwasang magtaas ng boses ni Samuel. Hindi nito nagustuhan ang desisyon ni Shirley na ibalik sa pwesto ang naghahari-hari ang Apollo na iyon. Tingin niya, isa ito sa magiging sagabal sa plano niya para makuha ang lahat mula kay Shirley. Matiim na tiningnan ni Shirley ang asawa. Tinawag nitong basura ang mga taong nagkaroon ng malaking ambag sa asyenda. Tsak na hindi iyon magugustuhan ng lolo niya kung sakaling nabubuhay pa ito ngayon. Hindi nais ni Shirley na pag-awayan nilang dalawa ang bagay na iyon, pero tila wala na sa lugar si Samuel. May mga desisyong hindi ito ipinapaalam sa kanya at naiinis siya. Samuel, pamilya na silang itinuring ng lolo ko. Sana maintindihan mo yon. Ang tunay na may malasakit sa asyenda at sa aming dalawa ng abuelo ko. Katwiran niya rito. Nagmula lang din naman sa mahirap na pamilya si Samuel. Nagsikap makapagtapos ng kolehiyo kaya nakapagtrabaho sa malaking kumpanya sa Maynila. Pero nang mawala ang lolo niya, ipinagkatiwala niya sa asawa ang pagpapatakbo sa kanilang negosyo. At kahit nakaangat na ito sa lahat ngayon, wala pa rin karapatan si Samuel na maliitin ito ang mga taong tunay na may malasakit sa kanila. Ang pagtatalo nilang iyon, labis na kinainis ni Samuel. Mas nag-focus siya sa kanyang mga plano. Hahayaan niya si Shirley sa gusto nito. Total naman sa huli, mawawala rin naman iyon ng silbi. Pangatlong araw mula nang kausapin ni Samuel si Rios, ay may dumating sa kanyang balita. Patay na si Attorney Henry. Tinapos na pala ito ni Rios at malinis ang pagkakayari. Walang ebidensya. Boss, bilib ka na ba sa akin? Habang inilalagay sa kanyang harapan ng mga papeles, napapangiti naman si Samuel. Isa-isa niyang tinitignan ng mga papel na permado ni Attorney Henry na nagsasabing isinasalin lahat ng kayamanan ng mga Villegas sa kanyang pangalan. Ang buong hasyenda, ang mansyon, ang kumpanya at ang malaking halaga nito sa bangko. Wala na tayong problema, boss. Anong susunod kong gagawin? Excited si Rios. Ngumisi si Samuel. Nag-uumapaw ang kaligayahan nito sa dibdib. Bilyonaryo na siya. Walang kaalam-alam si Shirley na nasa kanya na lahat ng yaman nito. Nasaan ang bangkay ni Attorney Henry? Itinago mo ba ng mabuti? Tanong niya. Walang takot o konsensya na nararamdaman sa sarili. Boss, siniguro kong aksidente ang lahat. Inihulog ko siya kasama ang kanyang sasakyan bago ko pinasabog. At tumawa ng malakas ang lalaki. Sinabayan naman ng malakas na tawa ni Samuel ang tauhan bago ito utusan na sunod iligpit si Apollo na sa tingin niya malaking balakid sa kanyang plano. Tuwang-tuwa naman si Rios sa bagong trabaho. Paldo na naman siya at nagplano na nga ang lalaki sa pagpatay kay Apollo sa lalong madaling panahon. Sa araw na yon, bumungad naman kay Shirley ang nakagigimbal na balita na pagkawala ni Attorney Henry. Labis nitong ipinagtaka kung bakit at paanong nawala ang mabait na abogado ng kanyang abuelo. Agad siyang nakiramay sa pamilya ng abogado. Umiiyak ang asawa nito nang salubungin si Shirley. Nang umaga bago ito nawala, nag-iwan pa daw ito ng sulat para sa asawa. Lalo at nalalapit ang kaarawan ng abogado. Ilang mga kapulisan hanggang ngayon ang nag-iimbestiga sa trahedya. Iniisip ng asawa ni attorney na hindi lang basta disgrasya ang nangyari, lalo't maingat ang asawa sa pagmamaneho. May sumalbahe rito. Sa tingin mo ba, Samuel, disgrasya ang nangyari kay attorney? Napakabait niyang tao. Habang pauwi, tanong ni Shirley sa tahimik na asawa. Sa burol ay hindi man lang ito sumilip kay attorney. Halos hindi na iyon makilala dahil nasunog ang buong katawan nito. Marami siyang ipinatalong kaso. Maaaring may kinalaman dito ang pagkawala niya. Tugon ni Samuel na hindi makatingin sa asawa.
Pwede mo ba akong samahan bukas para kausapin si Attorney Anuevo tungkol sa mga ari-ari ang iniwan ni Lolo? Napalingon si Samuel sa asawa. Nagluluksa pa ang pamilya nila. Busy pa ang lahat at natitiyak kong bago na wala si attorney. Binago na nito ang last will and testament. At siguro bilang asawa mo, deserve kong maisalin lahat ng kayamanan sa pangalan ko. Natigagal sa narinig si Shirley. Di ba dapat anak nilang magmamana ng lahat ng ari-arian ng mga Villegas? Pero bakit parang interesado yata si Samuel sa kayamanan nila? Tama bang hinala ng kanyang abuelo? Naging palaisipan kay Shirley ang sinabing iyon ng kanyang asawa. May paghihinalang tiningnan niya ito. Kukumpirmahin niya ang bagay na yon. At wag na wag magkakamali si Samuel dahil hindi siya magdadalawang isip na ito ay i-divorce. Hindi niya kailangan ng lalaking mukhang pera kahit na ito pa ang ama ng anak niya. Gabi, pauwi si Apollo sakay ng kanyang pick-up truck. Pasado 7:00 ng gabi. Harvest ngayon, kaya naman naantala ang uwi niya ng maaga. At sanay naman na talaga siyang umuwi ng ganitong oras. May iilang sasakyan na lamang siyang nakakasalubong. Iba kasi dito sa probinsya. Tahimik kumpara sa syudad. Maliban doon, may kahinahinala siyang sasakyan na napansin sa likurang bahagi ng kanyang pick-up. Mga ilang minuto na siguro itong humahabol sa kanya. Para makasiguradong siya ang pakay, iniliko ni Apollo ang kanyang sasakyan sa kanto sa halip na dumiretso ng bahay. At nasiguro niyang siya ang pakay ng kung sinong sumusunod sa kanya. At ngayon, buhay niya naman ng may banta pagkatapos patayin si Don Filimon at Attorney Henry. Iniisa-isa silang may kinalaman kay Shirley. At dahil may kutob na siya, hindi natatakot si Apollo. Handa na siya sa anumang laban. Mabilis niyang kinuha ang baril sa pinagtataguan at kinasa bago itinago sa likuran ng kanyang pantalon. Isang liko pa ang kanyang ginawa at nang patuloy na sumunod ang kahinahinalang sasakyan, itinabi niya na ang kanyang sasakyan. Nagpark siya sa gilid at marahang gumapang pakabilang pinto ng sasakyan at lumabas ng pick-up. Para siyang ahas na gumapang patungo sa talahiban at nagkuble sa malalagong damo. Hinintay niya ang gagawin ng taong sumusunod sa kanya. Nang mapansing huminto ang kanyang sinasakyan, nagpark din ang kotse malapit sa kanyang pick-up. Isang lalaki ang lumabas. Malaking tao, malaki ang tiyan, naka-jacket, naka-bonnet at may bitbit na baril. Patuloy siyang nakadapa sa damuhan na parang magnanakaw. Hindi siya duwag, pero ayaw niyang barilin ng lalaking to hanggat hindi nakasisiguro kung anong masamang plano laban sa kanya. Pilit nitong binuksan ang kanyang pick-up. Doon ay dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Hawak ang baril na nakatutok sa lalaki. Sino kang hayop ka? At anong sadya mo sa akin? Tanong niya na nagpalingon sa matabang lalaki. Baril ang bumungad sa mukha nito. Alam niyang nagulat ito sa dulo ng baril dahil kita niyang panlalaki ng mga mata nitong tanging nakalabas sa bonnet. Hindi ito nakapagsalita. Gamit ang dulo ng baril, pinatulog ito ni Apollo. Bulagta itong walang malay ng hampasin sa muka. Pagkatapos, isinakay niya ito sa kanyang pick-up matapos itali ang kamay at paa. Dinala niya sa prutasan ng lalaki at doon itinali sa malaking puno. Bukas, malalaman niya paggising nito kung anong pakay sa kanya. Iniwan niya ito na nakabusal at nakatali. Umuwi siya at natulog dahil malalim na ang gabi. Ma'am, sir, masamang balita. Nagkakagulo sa taniman. Umaga iyon habang sabay na nag-aalmusal sina Shirley at Samuel na humahango si Manang Sena palapit sa komedor. Anong nangyayari, Manang? Naunang magtanong si Samuel. Sir, may natagpo ang lalaki sa taniman at nakatali sa isang puno at nakabusal. Narinig ko sa mga tauhan, Rios ang pangalan. Alalang-alala si Manang. Takot pa ang nakarehistro sa mga mata nito. Mabilis na napatayo si Samuel nang marinig ang pangalan ng tauhan. Pumalpak ito marahil sa ipinag-uutos niyang patayin si Apollo. Tsak na paaaminin ito ng lalaki. Mahirap na't baka ikanta siya, kaya kailangan niyang unahan ng lalaki. Samuel, saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-almusal. Samuel! Tila walang narinig ang lalaki na tuloy-tuloy sa paglabas ng bahay. Hindi na nito pinansin ang kanyang tawag. Naiwan silang nagkatinginan ni Manang sa kusina. Nawala na rin siya ng ganang mag-almusal, kaya matapos magbihis, tinungo niya ang plantasyon.
Pagdating ni Samuel sa kinaroroonan ni Rios, nakita niyang pinagkakaguluhan ito ng mga trabahador. Pilit ini-interview ang lalaki kung paano itong nakapasok sa lugar, gayong sarado ang gate kapag gabi na. Isa pa, tanging tauhan lang ng plantasyon ang nakakapasok rito. Anong ginagawa nyo? Bumalik sa trabaho. Sigaw ni Samuel sa galit na boses. Nahintakutan naman ng mga naroon at nagsipagtalikod. Naiwan ng dalawa. Sir, pasensya ka na. Pumalpak ako. Hindi na naituloy ni Rios ang sasabihin nang umalingaw-ngaw ang magkasunod at malakas na putok ng baril. Saglit itong naghingalo bago binawian ng buhay. Pinatay ito ni Samuel kaysa imbestigahan pa ito ng mga pulis. Ang mga tauhan ay nagulat sa ginawa ni Samuel, lalo na si Apollo na hindi na nito naabutan ng buhay ang kanyang bihag. Hindi niya pa naitanong sa lalaki kung anong pakay nito sa kanya at kung bakit siya nito sinusundan. Mas lalong lumala ang hinala niya kay Samuel. Takot ba itong ikanta ng bihag niya? Hindi ko kinukonsinte ang masamang gawi rito sa plantasyon. Kriminal ang lalaking to. At sino mang magtangka sa mga tauhan ko, mananagot sa akin. May pagmamalaking sabi ni Samuel. Lumapit si Apollo na kadarating lang. Paano mo nasabing kriminal ang lalaking to? Sa halip na magnanakaw. At anong pagtatangka ang sinasabi mo? Kilala mo ba ang taong ito, Sir Samuel? Tanong ni Apollo. Masamang tiningnan ni Samuel si Apollo. Kung hindi ito napatay ni Rios, siya ang tatapos sa buhay nito. Inis niyang itinutok sa mukha nito ang kanyang baril, pero mabilis na napilipit ni Apollo ang kamao ni Samuel, kaya nabitiwan nito ang hawak na baril. Nainis si Samuel, kaya inundayan ng suntok si Apollo. Pero sa pulsa pa nga ng malaking kamao ng binata, napaluhod ito at mahilo-hilo. Ramdam ni Samuel ang dumugong labi. Sir, wag mo akong tututukan ng baril. Baka pumutok yan. Tsaka hindi mo dapat pinatay ang lalaking yan. Kailangan niyang maimbestigahan. Gusto ko pang malaman kung sinong nag-utos sa kanyang sundan ako kagabi. Ani Apollo na naghihinalang tiningnan si Samuel na ngayon pinapahid ang dugo ang labi. Gustong mapamura ni Samuel pero hindi na lamang pinatulan si Apollo. Tumawag siya ng pulis para sabihing may nahuli silang magnanakaw sa hasyenda. At dahil wanted pala ang lalaki at may criminal record, nagpasalamat pa ang mga pulis kay Samuel. Tanging naabutan na lang ni Shirley ay ang mga pulis na nag-iimbestiga. Wala nang nakataling lalaki at nasa morgue ng araw. Malaki ang kutob ni Shirley na may kinalaman ng lalaking yun sa pagkawala ng kanyang abuelo. Ano namang rason at pagtatangkaan ka ng taong yun, ha, Apollo? Tanong ni Shirley sa lalaki nang lapitan ito sa gitna ng trabaho. Senyorita, huwag mo na akong alalahanin. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ikaw ang mag-iingat. Wala ako sa tabi mo para protektahan ka. Parang may nais iparating sa kanya ang sinabing iyon ni Apollo. Sinasabi mo bang may banta sa buhay ko? Ganoon ba yun, Apollo? Marahan pang lumapit si Apollo kay Shirley upang walang makarinig anumang sasabihin niya. Ngunit nakalapit na si Samuel at mabilis na inakbayan si Shirley at inilayo kay Apollo. Wag mong lalapitan ang asawa ko. Wala akong tiwala sa mukha mo. Inis na sabi ni Samuel. Ako ba talagang hindi niyo dapat pagkatiwalaan, sir? May panunuya sa boses ni Apollo. Masama itong tiningnan ni Samuel. Alam mo, pasalamat ka. Hindi ako pumapatol sa mababang uri ng tao. Pero binabalaan kita. Huwag kang lalapit sa asawa ko. Sabing muli ni Samuel bago binalingan si Shirley. Halika na, sweetheart. Sabi nito at agad tumalikod. Sinundan naman ng nagsiselos na tingin ni Apollo ang dalawa. Hanggang ngayon, hindi pa nasasabi ni Shirley ang kanyang pagbubuntis sa asawa. Dahil sa nangyayari sa paligid, yung pagkawala ni Attorney Henry at ang pagtatangka ng kung sino sa buhay ni Apollo. Nang bahagya ng kumalma ang sitwasyon, tsaka tinungo ni Shirley si Attorney Anuevo upang kausapin tungkol sa mga naiwang kayamanan ng kanyang abuelo. Instead na sa pangalan niya, ay ipasasali niya iyon sa pangalan ng kanyang anak na nasa kanyang sinapupunan. Kilala naman ni Attorney Anuevo ang kanyang abuelo. At alam niyang nakarating na rin sa abogado ang nangyari kay Attorney Henry. Mabuti naman at pumayag kaagad si Attorney Anuevo matapos niya itong makausap. Sabay nilang tinungo ang tahanan ni Attorney Henry
at nakaharap naman nila ang ginang na bahagya pang nagluluksa dahil malungkot ito. Sa pagkakaalam niya, maraming kasong hawak si attorney, kaya sa araw na yon marami silang naabutang bisita ng ginang. Nawawala ang mga dokumentong hawak ni attorney na iniwan ng kanyang abuelo. Ipinahanap na nga yun sa assistant ni attorney Henry pero hindi talaga nila yun matagpuan. Wala sa buong opisina ng yumaong abogado. Kaya naman si attorney na mismo ang gagawa ng bagong kasulatan at siya na lamang ang pipirma bilang legal naman siyang apo ng yumaong abuelo. Galing ako kay attorney Anuevo kanina. Pagbabalita niya kay Samuel, pagdating nito galing opisina at nasa kwarto sila pareho. Napatingin sa kanya si Samuel. Para saan? Tanong nito at biglang nag-iba ang mood. For extrajudicial settlement of state. Dahil nawawala ang dokumentong hawak ni attorney na nagpapatunay na iniwan sa akin ang lahat ng mga ari-arian niya. Yun lang matatagalan. Gusto ko kasing isalin sa pangalan ng magiging anak natin ang lahat ng kayamanan ng mga Villegas. Wika niya, siguro ay yun ang tamang panahon upang malaman ni Samuel na siya'y nagdadalang tao. Nanlaki ang mga mata ni Samuel at mabilis siyang nilapitan. Buntis ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Samuel. Nakita ni Shirley ang pagbabaga ng mga mata nito at hinawakan pa siya sa magkabilang balikat, bahagyang piniga. Hindi nangyari yung inaasahan niyang excitement sa mga mata ng asawa, kundi galit at disappointed ang nakita niya sa reaksyon nito na sana nagkakamali lamang siya. Bitiwan mo ko, Samuel. Ano bang problema mo? Sinigawan niya na ito dahil naiinis siya't nasasaktan sa mahigpit nitong hawak sa kanya. Pero hindi siya nito binitiwan. Bagkus ay mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Shirley, hindi mo pwedeng isalin sa ibang pangalan ng kayamanan ng mga Villegas. Dahil para sa akin lang yon. Naiintindihan mo? At lalong hindi pwedeng buntis ka. Dahil magiging kaagaw ko lang yon. Nanlilisik ang mga mata ni Samuel. Malakas na itinulak ni Shirley ang asawa. Nababaliw na ito. Pwede ba, Samuel? Kahit biro yan, hindi ko matatanggap. Marahas na sinampal ni Shirley ang asawa. Nagdilim naman ang paningin ni Samuel at kinuha ang baril sa kanyang drawer. Hindi siya papayag na maisalin sa ibang pangalan ng last will and testament dahil masasayang ang krimeng ginawa niya sa abuelo nito at kay attorney. Samuel, anong gagawin mo? Pinanginigan ng laman si Shirley nang makitang nakatutok sa kanya ang baril ni Samuel. Ano pa? E di papatayin kita. Katulad ng ginawa ko sa lolo mo at kay attorney. Shirley, matagal ko nang plinano to, kaya hindi ko sasayangin. Hindi naman kita mahal eh. Si Veronica ang mahal ko. Kailangan mong mawala para mapunta sa akin ang lahat ng kayamanan ng mga Villegas. Saad ni Samuel at humahalakhak na parang nababaliw. Natigilan saglit si Shirley bago kumaripas ng takbo palabas ng kwarto. Pero mas mabilis na nakaharang si Samuel at sinalubong siya ng marahas na sampal. Paikot na bumalandra si Shirley sa sahig at ramdam niya ang pamamanhid ng pisngi. Takot at pangamba ang kanyang naramdaman para sa sarili at sa anak niya. Tama si Apollo. Tama ang kanyang lolo. Halimaw ang asawa niya at kriminal. Tulong! Manang Sena! Tulong! Nagsisisigaw na siya na gumapang patungo sa pinto. Ngunit matigas na sapatos ni Samuel sa palad niya ang kanyang naramdaman. Kaya naman napahinto siya at napaatungal sa sakit nang halos durugin ito ang kanyang mga daliri. Ikaw ang isusunod ko sa lolo mo, Shirley. At iisipin nilang aksidente ang nangyari sa'yo. Dahil pinalayas ko na si Aling Sena kanina. Walang makakarinig sa paghingi mo ng tulong. Kasabay ang palahaw ni Shirley sa sakit dahil sa pagkakataong yun, sinasakal na siya ng lalaki. Maawa ka sa akin, Samuel. Buntis ako. Hirap at pabulong na saad ni Shirley dahil kinakapos na siya ng hininga sa mga sandaling yun. Masakit ang kamay niyang inapakan ni Samuel na halos durugin ito kaya naman hindi niya maitulak man lang ang lalaki. Bakit naman ako maaawa sa anak mo ha, Shirley? Isang malakas na suntok sa sikmura ang pinakawalan ni Samuel kaya naman tuluyang nawalan ng ulirat si Shirley. Unti-unting humulagpos ang katawan nito sa sahig. Napangisi si Samuel. Mabilis siyang nag-impake ng kanyang mga gamit at inilagay sa kotse. Tanging gamit lang ni Shirley ang kanyang iniwan. Inilagay niya sa sako ang walang malay na babae at dinala sa likod ng mansyon. Naghukay ang lalaki
at inilibing ng buhay ang asawang buntis. Pagkatapos ay dali-dali niyang binuhusan ng gasolina ang paligid ng mansyon bago sinilaban. Iisipin ng marami na disgrasya ang pagkawala ni Shirley na nakasamang natupok ng bahay. At kaya siya nakaligtas dahil siya'y nasa opisina at si Manang nasa bakasyon. Nang masigurong nagliliyab na ang buong paligid ng bahay, tsaka dali-daling umalis ang lalaki na nagdiriwang ang kalooban. Ngayon ay wala nang balakid sa pagmamahala nila ni Veronica. Magsasama na sila ng masaya sa ibang bansa at mamumuhay ng nakahiga sa pera. Isang linggong comatose si Shirley sa hospital matapos mahukay ni Apollo sa likod ng mansyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagigising. May malaking sugat sa noo ang babae at lumabas sa CT scan nito na may matigas na bagay na tumama sa ulo. Apollo! Apollo! Boses ni Aling Sena ang nanumbalik sa alaala ni Apollo isang gabi nang puntahan siya nito sa kanilang bahay. Napatakbo siya nang marinig ang natatarantang boses ng ginang. Apollo, tulungan mo ko! Nasusunog ang mansyon at si Senyorita! At bigla itong humagulgol. Manang, anong nangyari? Gitlang tanong ni Apollo at inalug-alug pa ito ng binata upang magsalita. Pinatay siya ni Sir Samuel. Ibinaon siya sa likod ng bahay. Kitang-kita ko. Wala akong magawa dahil alam kong papatayin niya rin ako. Tulungan mo ko, Apollo. Halos kapusin ng hininga ang matanda. Nanginginig ang mga kamay. Namumutla sa takot. Wala siyang sinayang na sandali at hindi na siya nakapagpaalam sa kanyang ama. Sumakay sila ni Manang sa pick-up at pinaharurot patungo sa mansyon ng sasakyan. Sa likod sila dumaan habang patuloy na nagliliyab ang malaking bahay. Hindi makapaniwala si Apollo sa mga nangyayari habang hinuhukay si Shirley. Hindi naman iyon ganoong malalim marahil sa pagmamadali ni Samuel. Kinilabutan siya nang tumambad sa kanyang babae, ang babaeng pinangharap niya, ang babaeng sobra niyang minahal. Nagtatagis ang kanyang mga bagang habang tinatanggal sa sako ang babae. Napahiyaw naman si Aling Sena sa awa kay Shirley. Agad niya itong tinakbo sa hospital at hinayaan na lamang na masunog ang mansyon. Hindi niya na kayang apulahin ang apoy. Mas higit niyang gustong mailigtas ang babae. Dinala niya sa hospital si Shirley. Doon ni-revive ito ng doktor at hindi sinukuan upang mabuhay lamang. Abot-abot ang kanyang dasal. Si Manang Sena, iyak ng iyak na nagdarasal din. Hayop ka, Samuel. Papatayin kita. Magtago ka na. Dudurugin kita ng pinong-pino. Isinusumpa ko. Bulong ng nanghihinang kalooban ni Apollo. 1.5 oras silang naghintay ni Manang sa labas ng kwarto kung saan dinala si Shirley bago lumabas ang doktor. Dok, kamusta ang pasyente? Malungkot siya nitong tiningnan. Pasensya na, mister, pero hindi ko nailigtas ang anak niyo. I'm sorry but the good news is, ligtas na ang babae. Sabi ng doktora na napagkamalan siyang asawa. Halos panawa ng ulirat si Manang sa nalaman. Napahagulgol na naman ito. Buntis si Shirley. Bulong ng utak niya. Alam kaya ng babae na buntis ito? Pero kahit ganoon, laking pasalamat pa rin ni Apollo dahil ligtas ito. Buhay si Shirley. Salamat, Dok. Wika niya. Para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib nang mapag-alaman ng buhay ito. Katuwang niyang magbantay si Manang kay Shirley dahil nag-aalala sila pareho na baka balikan ito ni Samuel kapag nalamang buhay si Shirley. Kailangan niyang palitan ng pagkakakilanlan ng babae. Simula sa araw na yon, tatawagin niya itong Kara. Hahanapin ko si Samuel, Manang. Huwag kang aalis dito. Pangatlong araw sa hospital si Shirley nang magpaalam siya kay Manang Sena. Hanggang ngayon ay wala pa ring malay ang babae. Ang ama niya walang alam sa nangyari. Akala nito, abala lang siya sa hasyenda. Pumapasok na rin kasi sa bayan ng kanyang ama sa isang construction site. Napabalita ang pagkasunog ng mansyon at ilang kapulisan nang nag-imbestiga pero walang makuhang detalye ang mga ito tungkol sa mga nangyari. Apollo, wag. Hindi pwedeng malaman ni Samuel na buhay si Senyorita. Tsak babalikan siya nito. Itago mo siya. Dalhin mo sa Maynila. May kinuha itong papel na may nakasulat na address. Ligtas kayo ni Senyorita sa Maynila.
Tanging ako lang at si Don Filimon ang nakakaalam sa address na yan. Huwag mo siyang pababayaan, Apollo. Ikaw lang ang maaasahan niya ngayon. Kalakip ng papel na hawak nito, ginanap ni Manang Sena ang kanyang palad. Napabuntong hininga siya. Pero dahil mas inaalala niya ang kaligtasan ni Shirley mula sa ganid nitong asawa, ay nakinig siya kay Aling Sena. Oh, akala ko ba'y pinabalik ka ni Senyorita sa hasyenda? Bakit ngayon nagpapaalam kang luluwas ng Maynila? Nagtatakang tanong ng ama ni Apollo nang magpaalam siya rito. Hindi mo ba nabalitaan, Itay? Wala na ang mansyon. Sinunog ni Samuel. Tinangka niyang patayin si Senyorita at comatose siya ngayon sa hospital. Higit pa roon, wala na ang hasyenda. Ibinenta na ni Samuel. Alam mo kung nasaan siya? Nasa Amerika kasama ang kabit niya. Pagbabalita niya sa kanyang ama. Ano? Gulat na gulat ang kanyang ama. Napamura pa ito. Naikuyom ang kamao. Teka, totoo ba to? Saan mo nalaman? Paanong nangyari? Kailan? Magkakasunod na tanong ng kanyang ama. Mabilis na isinara ni Apollo ang pinto at bintana bago pa may makarinig sa pag-uusapan nilang mag-ama. Hayop na lalaking yun? Pera lang palang habol kay Senyorita. Naikuyom ni Mang Armando ang kamao nito. Nasaan si Senyorita? Ligtas ba siya? Gusto ko siyang makita. Pakiusap ng kanyang ama. Kapag pumayag ang doktor, ilalabas niya bukas ang babae at ibabiyahe niya papuntang Maynila. Ligtas naman ito pero dahil hindi pa nagkakamalay, marami pang aparatong nakakabit sa katawan. Iiwasan na muna niyang umuwi ng bahay at baka may makapansin sa kanya. Alam ni Apollo na kahit wala na si Samuel dito, natitiyak niyang may mga tao itong nagbabantay sa paligid ng hasyenda upang makibalita sa mga nangyayari. Kinagabihan, nagtungo silang mag-ama sa hospital. Sinalubong sila ni Manang Sena na natataranta, kaya napatakbo si Apollo sa loob ng kwarto ni Shirley. Nagkamalay na ang babae, kaya tuwang-tuwa siyang lumapit dito. Salamat, nagkamalay ka na rin sa wakas. Anong nararamdaman mo? Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ng babae. Nakamata lang ang ama niya at si Manang. Matagal siyang tinitigan ni Shirley. Sino ka? Paos at mahinang tanong nito. Kaya napatingin siya sa ama at kay Manang na ngayon umiiyak sa kanyang tabi. Apollo, wala siyang maalala. Hindi niya tayo makikilala. Umiiyak ang ginang na awang-awa kay Shirley. Nanlaki ang mga mata nilang mag-ama sa gulat. Katahimikan ang namagitan sa lahat matapos itanong ni Shirley kung sino ito. Kahit si Manang, kinalma ang sarili sa pag-iyak at baka makahalata ang babae at isipin nitong may hindi magandang nangyayari. Ako si Apollo. Pagpapakilala ni Apollo sa babae matapos tumikhim. Kara ang pangalan mo. Ito naman ang aking ama, si Itay Armando at si Inay Sena. Mag-asawa tayong dalawa. Nadulas ka kanina sa banyo at nauntog ang ulo mo. Kaya pansamantalang nagkaroon ka ng amnesia. Paliwanag ni Apollo. Bagaman hindi sanay sa pagsisinungaling, ginawa ayon ni Apollo dahil sa magandang intensyon. Gusto niya lang maging komportable si Shirley sa kanyang tabi hanggang wala itong matandaan. Napatingin si Shirley sa gawin ni Manang Sena. Lumapit naman ang ginang at hinawakan ng kamay ni Shirley. Sinakihan ng pagsisinungaling ni Apollo. Nahulaan din kasi ng ginang ang ibig ipahiwatig ni Apollo nang tingnan ito. Habang si Itay Armando, tahimik lang, lihim na nakakadama ng awa sa sinapit ng babae. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Nang makatulog uli si Shirley na napaniwala niya kanina sa kanyang mga sinabi, kinausap siya ng kanyang ama. Isasama niya na si Aling Sena sa Maynila kahit wala sa plano. Kailangan niya lang ng maiiwan sa babae kapag wala siya. Itay, kailangan ko siyang protektahan. Sa tingin mo ba kung hindi ako nagsinungaling? Paano ko ipapaliwanag ang lahat sa kanya? Hihintayin kong bumalik ang alaala niya. At aalamin ko kung paano humantong napatayin siya ng sarili niyang asawa. Napakamot ng ulo ang matanda. May punto kasi ang anak niya. Sige na lang. Dadalawin ko kayo sa Maynila. Ano bang address mo doon? Dagling ibinigay ni Apollo ang address sa ama dahil aalis din ito bukas ng umaga. Siya naman ay kinausap ang doktor na sa bahay na lang magpapagaling ang babae. Ayaw niyang manatili pa ito sa lugar na yon. Pumayag naman ng doktor pero nais ipatapos ang linggong yon
At total naman 2 araw na lang, pumayag na lang din si Apollo. Bumili na rin muna siya ng mapagbibihisa ni Shirley. Hindi naman pwedeng si Manang Senang palabasin niya at baka may makakita rito. Tsak na paghihinalaan ito, lalo na at pinaalis ito ni Samuel. Nagpa-assist na lamang siya sa tindera. "Sir, para po ba sa girlfriend niyo?" Tanong nitong nakangiti sa kanyang tindera. Para sa asawa ko. Bagay ba sa kanya to? Kumuha siya ng ilang bestida. "Oo naman sir, bagay na bagay kay ma'am sigurado. Sayang at hindi nyo kasama para maisukat sana niya. Pero kasya naman siguro, ibabalot ko na po ba?" Sige. Kumuha din siya ng ilang pantulog na madadala nila sa Maynila. Nang mapatingin sa mga nakahangor na pangilalim, may init na sumanib sa katawan niya. Hindi naman pwedeng puro damit lang ang bilhin niya. Hindi siya sigurado sa size. Hindi pa naman niya yun nakikita. Nag-iisip siya ng lapitan ng sales lady. "Sir, anong size po ba?" Nakangiti nitong tanong. Nangapa siya ng isasagot. Hindi niya alam. Ramdam niyang nag-init ang magkabila niyang tenga. Sa huli ay umiling siya. "Bago lang ba kayong mag-asawa, sir? Sabihin niyo na lang po yung height ng asawa ninyo. Doon na lang tayo magbe-base." Wika nitong nakangiti pa rin. Napakamot siya ng ulo. Dapat nga talagang si Aling Sena na lang ang pinagawa niya nito. Mukhang nagkamali siya. Nakakahalata na yata ang sales lady na hindi niya asawang bibilhan niya. Minabuti na lang na pumili ng ilang pares at ipinabalot tsaka binayaran upang makaalis na. Pagdating niya ng hospital, gising na si Shirley. Pinayagan na itong kumain at sinusubuan ito ni Aling Sena. "Mahal, binilhan kita ng mga damit. Sana kasya sa'yo." Sabi niya nang lapitan ito at inilapag sa gilid ng kama ang plastic. Sinulyapan siya ni Shirley, bahagyang nagtataka. "Salamat mahal, pero wala ba akong damit at kailangan mo pa akong bilhan?" Tanong nito sa kanya. Napatulala saglit si Apollo nang tawagin siya nitong mahal. Parang may haplos sa puso niya. Napalunok siya. "Mga luma na kasi yun, kaya iniwan ko na sa bahay. Ito na ang isusuot mo pagbalik natin sa Maynila. Hindi ko pa nasabi sa'yo na doon na tayo titira. Nandun na kasi ang bago kong trabaho. Bakasyon lang sana ang gagawin natin dito kaso hetong at nadisgrasya ka pa." Hirap niyang paliwanag na nanghihingi ng saklolo kay Manang na sa pagkakaalam ni Shirley ay kanyang ina. "Ganoon ba?" Tinitigan ni Shirley ang asawa. Napansin niyang wala itong suot na wedding ring pero siya mayroon. "Mahal, nasaan ang wedding ring mo?" Nabalisa naman saglit si Apollo na napatingin kay Shirley. "Naku anak, yun ata yung nakita ko sa banyo kahapon. Mukhang naiwan mo sa bahay." Salo kaagad ni Manang Sena. Napansin kasi nitong kinabahan si Apollo. "Tama, tinanggal ko kasi yun habang naliligo. Sa pagmamadali ko hindi ko na naisuot." Palusot ni Apollo at mukha namang naniwala si Shirley. Nakahinga naman ng maluwag si Apollo. Lumipas ang 2 araw at heto't naghahanda na silang lumuwas ng Maynila. Isinakay na ni Apollo ang mga gamit nila sa pick-up, tsaka niya inasikaso ang bill nila sa hospital. Pagkatapos, pabuhat niyang isinakay ang babae. Minsan, napapatitig sa kanya ng matagal si Shirley. Iniisip marahil nito kung mag-asawa nga ba sila. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, pinangangatawanan niyang mag-asawa sila. Naging maayos naman ang biyahe nila pa Maynila hanggang sa marating nila ang malaking bahay. Halatang matagal na hindi natirahan dahil matataas na ang mga damo sa harapan. Pero inuna niya na muna si Shirley na dinala sa magiging kwarto nilang dalawa. "Bahay ba natin to mahal?" Tanong nitong inilibot ang paningin. "Sa mga magulang mo ang bahay na to mahal." Napatingin ito sa gawin niya. "Kung ganoon, nasaan sila?" "Matagal na silang wala." Lungkot ang rumihistro sa mga mata nito. Tahimik na hinaplos ang kama na tila maiiyak. Nilapitan naman niya si Shirley at tinabihan. "Huwag ka nang malungkot. Nandito naman ako. Hindi ka nag-iisa." Wika niya. Alanganing hinawakan ang mga kamay nito. Mga palad nitong kay sarap hawakan, kasing lambot ng bulak. Nakita niya ang iilang galos at sugat sa daliri nito at alam niyang si Samuel ang may kagagawan nun. Hindi malaman ni Shirley kung bakit napakabigat ng pakiramdam niya ngayon. May kung ano sa loob niyang nawala, marahil dahil sa sinabi ng asawa
na wala na ang kanyang mga magulang. Salamat kay Apollo na nasa tabi niya ngayon para maibsan ang bigat ng nararamdaman, yumakap siya sa kanyang asawa. 3 buwan nang lumipas na naging maayos ang pagtira ni na Shirley at Apollo sa Maynila. Mabuti na lang at nakatapos ng kolehiyo si Apollo kaya nakapasok ito ng maayos na trabaho sa isang kumpanya. Nalaman niya mula sa ama na nalimas ni Samuel lahat ng kayamanan ng mga Villegas kaya siya na ang bahala sa mahal niya. Mahal, gising na. Ipinagluto kita ng breakfast. Hoy, gising na. Pilit hinila ni Shirley si Apollo sa kamay upang bumangon at baka malate ito sa trabaho. Proud siyang ipatikim ang kanyang niluto sa lalaki. Pupungas-pungas si Apollo na agad bumangon nang maramdaman ng kamay ni Shirley. Dinig niya rin ang malambing nitong boses. Good morning. Ngumiti si Apollo. Sinong hindi mapapangiti kung ganito kaganda ang makikita niya sa umaga? Ibang-iba sa Shirley na nakilala niya noon. Naalala pa niya sa tuwing pupunta siya ng mansyon nung tinatangka pa lang itong ligawan. Kung hindi ito nakasimangot sa kanya, madalas ay nagdadabog sa harapan niya. Pero ngayon, malaya niyang matitigan. Mahawakan ng babae pero hanggang doon lang. Hindi niya pwedeng pakailaman ng isang bagay na hindi niya papagmamayari. Sa totoo lang, sa ilang araw nilang pagsasama, mas lalong lumalim ang pag-ibig niya kay Shirley. Yung tipong ayaw niya na itong mawala sa kanyang buhay. Bumangon siya at inakbayan ng babae papunta sa kusina. Nakangiti pa si Manang Sena habang nakatingin sa kanilang dalawa. Naku anak, etong asawa mo, nagpaturo sa aking magluto. Haya na tikman mo. Excited ang matanda habang naghahain. Napatingin siya sa gawin ni Shirley. Matamis siyang initian ng magtama ang kanilang mga mata. Sandali lang mahal, ipagtitimpla kita ng kape. Matapos siyang ngitian, nagtimpla kaagad ito ng kape. Talagang ginagampanan nito ang pagiging asawa niya. Kagabi, nadatnan niya itong nagtitiklop na mga damit sa kwarto. Katuwang din daw ito ni Manang Sena. Usapan nila ng matanda, wag iiwan si Shirley at siya na ang bahalang magpasahod rito. Kailangan niya rin kasi si Manang kapag naibalik na ang alaala ni Shirley. Sinabayan na rin siya ng 2 mag-almusal. Kahit isusuot niya ipinaghahanda siya ng asawa. Hindi mo naman ako kailangang pagsilbihan mahal. Kaya ko ang sarili ko. Okay lang yun Apollo. Mahal naman kita. Tsaka ito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Matagal na tigilan si Apollo nang marinig ang katagang mahal kita. Napakasarap kasi nun sa kanyang pandinig. Pero alam naman niya sa kanyang sarili na hindi iyon totoo. Bakit ganyan kang makatingin? May dumi ba sa mukha ko? Nakatawang tanong nito sa kanya. Ngumiti siya at umiling. Hindi niya mapigilan ang sariling yakapin si Shirley. Ano nga kaya ang gagawin niya kung tuluyang mawala sa kanyang babaeng mahal? Kahit bumalik pa si Samuel, hindi niya na ito hahayaan pang mahawakan si Shirley. Babaliin niya isa-isa ang mga daliri nito. Huwag lang itong magpapakita sa kanya. Ilang sandali, gumanti ito ng yakap at nakangiting siya'y tinitigan. Sabi nila, kapag sweet daw ang lalaki sa asawa, may ginagawang milagro. May babae ka ba, Apollo? Nagdududa nitong tanong. Natawa siya nang makitang tila, nagsiselos ang reaksyon nito sa mga mata. Babae, ikaw lang ang mahal ko Kara, wala nang iba. Napanguso ito, sinilip ang mukha niya bago sumeryoso. Apollo, mag-anak na kaya tayo? Ang boring kasi, kami lang ni Inay Sena rito araw-araw. Maganda pag may baby na tayo, may aalagaan na ako. Pilya nitong inilapit ang labi sa kanya. Napalunok si Apollo, kinabahan sa tuksong lumapit sa kanya. Naku, mukhang late na pala ako. Kailangan ko na nga palang maligo mahal. Tsaka niya ito iniwan. Napakibit balikat na lamang si Shirley habang sinusundan ng tingin ng asawang pumasok sa banyo. Naisip niyang baka nais munang makaipon ni Apollo, lalo at bago lang sila. At nauunawaan naman niya yun, lalo't mag-isa lamang si Apollo na nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Habang papasok sa trabaho, hindi maiwasan ni Apollo na isipin ang sinabi ni Shirley sa kanya kaninang umaga na gusto na nitong magkaanak sila. Kung sana hindi ito nakunan para wala siyang iniisip ngayon, paano niya ba iiwasan ang bawat gabing matutulog sila sa isang kama? Napapabuntong hininga si Apollo. Bahala na, pero kailangan niyang umiwas.
Samantala sa kabilang dako naman, masayang magkasama sina Veronica at Samuel na nagbubuhay mayaman sa ibang bansa. Nasa isang mamahaling hotel sila for 3 months vacation at pagkatapos lilipat naman sila sa ibang bansa. Lilibutin nila ang buong mundong magkasama. Sa Dubai ang sunod nilang pupuntahan. Kamusta dyan? Anong balita kay Shirley? Tanong ni Samuel sa lalaking kausap nito sa kabilang linya. Si Felix iyon, ang lalaking inutusan niyang magmanman sa hasyenda. Kahit iba na ngayon ang may-ari nito, gusto niya pa ring makibalita sa mga pangyayari sa loob ng mansyon. Sir, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng mga pulis ang bangkay ng heriderang si Shirley Villegas. Napangiti si Samuel kung siniswerte nga naman siya. Nang makarating kay Samuel ang balitang iyon na nagpakampante sa kanya at sa kanyang kabit. Sa bagay, hindi na matatawag na kabit si Veronica dahil patay na si Shirley. Sigurado naman siyang hindi na ito mabubuhay dahil bukod sa sinakal niya ang babae, pinalo pa niya ito ng matigas na bagay sa ulo bago isinilid ng tuluyan sa sako at inilibing. Sakaling pagbintangan siya ng mga pulis, madali lang niyang matatapalan ng pera ang ginawa niyang kasalanan. Tsaka niya balak bumalik ng Pinas kapag lipas na ang mga pangyayari tungkol sa hasyenda. Sa ngayon, magpapakasaya na muna siya kasama ang babaeng mahal niya. Paglipas ng 2 taon, tuluyang nawala ang haka-haka tungkol sa hasyenda at sa mga nangyari sa mansyon. Magkasabay nga daw na nawala na tila bula ang mag-asawang Samuel at Shirley, pati na rin ang pinagkakatiwalaan ng yumaong doon na si Apollo. At may naging haka-haka na nasa ibang bansa ang mag-asawang Shirley at Samuel dahil binenta na ng mga ito ang lupain ng mga Villegas. Pero ang lahat ng haka-hakang yun, wala namang napatunayan hanggang sa unti-unting paglipas ng 2 taon katulad ng mansyon, tila naging abo na lamang, nabura na sa mga isip ng tao. Kaya naman nagpasya na sina Veronica at Samuel na bumalik na sa Pilipinas. Sawa na silang magbakasyon kung saan-saan at ang nais nila, pumirmi na sa Pilipinas, magpatayo ng bahay, magnegosyo at magpakasal upang nang sa gayon maging legal na silang mag-asawa. Isa pang rason kung bakit nais nilang umuwi ng Pinas dahil buntis na ngayon si Veronica sa magiging anak nila at ngayon excited na si Samuel magkaanak silang 2. Pagdating ng Pinas, mas pinili nila na bumili ng lote sa isang tahimik na lugar at doon patatayuan ang kanilang tahanan. Walang araw na hindi masaya sina Samuel at Veronica habang unti-unting nilulustay ang kayamanan ng mga Villegas. Para sa kanila, wala nang katapusan ang kanilang kaligayahan. Habang sina Apollo at Shirley naman, namuhay sa kanilang kunwaring pagsasama bilang mag-asawa sa loob ng 2 taon. Hindi nagduda si Shirley kay Apollo dahil ipinakita nito ang tunay na pagmamahal sa kanya bilang asawa. Ngunit katulad nga ng inaasahan ni Apollo, darating ang alaala ni Shirley na magpapabago sa kanilang buhay. Isang hapon, nasa teres si Shirley habang nagtatanggal ng kanilang mga sinampay nang matanaw na dumating ang asawa. Excited pang bumaba ng hagdan ang babae upang sana salubungin si Apollo, kaso nadulas ito. "Shirley!" sigaw ni Apollo. Sa pag-aalala, nakalimutang si Cara nga pala ang pangalan nito. Pero hindi na pinansin pa iyon nang makitang nagpagulong-gulong sa hagdan ang babae. At dahil sa malakas na sigaw ni Apollo, napatakbo palapit si Manang Sena. At ganoon din ang pagkagulat nito nang makitang kasalukuyang binubuhat ni Apollo ang babae upang dalhin sa hospital. Humabol na lamang si Manang Sena na siyang nagbukas ng gate upang makalabas kaagad ang pick-up na gagamitin ni Apollo papuntang hospital. At dahil sa aksidenteng yun, hindi akalain ni Apollo na babalik ang alaala ni Shirley. Magdamag itong hindi gumising at kinabukasan, gulat na gulat ang babae na sinipat ang sarili. Paggising nito ay nagulat pagkakita sa kanya na nakatayo sa gilid ng kama nito. "Apollo, paanong nakarating dito?" Halo-halo ang reaksyong nakarehistro sa mga mata nito. Kinapa ang muka, ang magkabilang braso. "Buhay ako?" Bulalas nito't mahinang umiyak. Paanong nangyari to?" Doon na pag-alaman na ni Apollo na bumalik na ang alaala ni Shirley base sa reaksyon nito. Hindi niya alam kung malulungkot or magdidiwang. Alam niyang tapos na ang pagpapanggap nila bilang mag-asawa.
Ang kaligayahang araw-araw itong nakikita. Shirley, salamat at naibalik na ang alaala mo. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula nang mawala ang memorya mo. Matapos kang pagtangkaan ni Samuel na patayin, mabutit nakita ka ni Manang Sena habang inililibing niya sa likod ng bahay. Pagkukwento ni Samuel, nangilala si Shirley bago napahawak sa tiyan niya. Nanginginig ang mga kamay. Apollo, ang anak ko, nasaan ang anak ko? Nailigtas din ba siya? Mahinang umiling si Apollo. Nagulat na lamang siya nang bigla itong mag-hysterical. Hindi, ang anak ko, pinatay ni Samuel ang anak namin. Magbabayad siya. Pagbabayaran niya ng mahal ang ginawa niya sa akin. Sinusumpa ko siya. Naguhumiyaw ito. Kulang na lang matanggal ang nakakabit nitong dextrose. Mabilis na niyakap ni Apollo ang babae para patahanin. Huwag kang mag-alala, Shirley. Sasamahan kitang hanapin si Samuel. Pero kailangan mo munang magpalakas, magpagaling. At sinabi niyang nangyaring pagkahulog kaya naibalik na ang alaala nito na tumagal ng halos 2 taon. Hindi niya na lang sinabi na nagkunwari silang mag-asawa para lang maging komportable ito sa tabi niya. Ngunit hindi niya magawang pakalmahin ng babae. Hindi nito matanggap na wala na ang anak sa sinapupunan at nauunawaan naman ni Apollo si Shirley sa sakit na nararamdaman nito dahil hindi naman talaga ganoon kadaling tanggapin na mawala ng isang anak. Tsaka lang ito kumalma nang maturukan ng pampatulog at alam ni Apollo na sa pagkakataong yun, higit siyang kailangan ni Shirley. Nang malaman ni Manang Sena ang pagbalik ng alaala ni Shirley, tila nag-alala rin ito. Pareho kasi nilang alam na hindi basta-basta ang nangyari sa babae. Ang magkasabay itong halos patay ng asawa at ang pinakamasakit ngayon kapag nalaman itong may asawa ng iba ang taksil na si Samuel. Nang magising muli si Shirley, nadatnan niya si Manang sa kanyang tabi. Salamat naman at nagkamalay ka muli. Pumasok sa trabaho ang asawa mo, kaya akong pansamantalang magbabantay sa'yo. Ani Manang. Asawa? Nagtatakang tanong ni Shirley. Bumuntong hininga si Manang, hinawakan ang kamay ni Shirley. Bago mapuno ng pagkamuhi ang puso mo, gusto kong malaman mong mahal na mahal ka ni Apollo. Mula nang magka-amnesia ka, nagpakilala siyang asawa mo para hindi ka mailang sa kanya. Shirley anak, naging masaya kayo ni Apollo sa loob ng 2 taon. Kaya kung anumang nasa loob mo ngayon, kalimutan mo na. Sana matutunan mo ring mahalin si Apollo na walang ginawa kundi mahalin ka. Pahayag ni Manang Sena na nagpatulo sa mga luha ni Shirley. Matapos ma-discharge ni Shirley sa hospital, agad itong umuwi sa hasyenda nang hindi nagpapaalam kay Apollo at Manang Sena. Sa isang sulat ay sinabi niya kay Apollo na hindi siya papayag na hayaan na lang si Samuel sa ginawa nito sa kanya. Sumakay siya ng bus pauwi sa hasyenda. Nang mapansin ni Manang Sena na wala na si Shirley, nagmamadali itong tinawagan si Apollo. Ibinalitang umalis ang babae at hindi nagpaalam kung saan ito pupunta. Sa pag-aalala, dali-daling umuwi si Apollo. Nakita pa nito ang sulat na iniwan ni Shirley sa kwarto at alam niyang umuwi ang babae sa hasyenda. Alam niyang doon ito magsisimula sa paghahanap sa asawa. Pero bakit hindi man lang nagpaalam sa kanya? Siguro, iniisip nitong hahadlangan niya. Dali-dali niyang sinundan ng babae sa hasyenda. Manang, tatawagan na lang kita. Ani Apollo sa ginang bago tuluyang umalis. Umaasa ang matanda na magkita ang dalawa. Sa hasyenda, saktong pagdating ni Shirley, nagimbal ito sa nakita dahil tanging padar na lang ang bahay na naroon. Tinupok iyon ng apoy. Hinang-hina siyang napaluhod sa gitna ng mansyon dahil walang natira sa mga gamit ng magulang niya kahit na isang alaala. Kasabay na winasak ni Samuel ang mansyon at ang kanyang buhay. Walang itinira sa kanyang lalaking ganid, lalo na ang kanyang anak. Hayop ka, Samuel! Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Humihiyaw ang babae na puno ng sama ng loob at galit. Humahagulgol siyang puno ng pighati. Napakasakit para sa kanya na nawala ang kanyang anak at ang kanyang abuelo. Wala kang puso, Samuel. Isinusumpa kita, hayop ka! Halos mamao siya kakasigaw. Minahal niya ito ng sobra. Buong pagtitiwala niya, ibinigay niya kay Samuel. Sinuway pa niya ang abuelo sa pag-aakalang mahal siya nito pero nagkamali siya. Hindi niya makakalimutan ang mga sinabi nitong
Ito mismo ang pumatay sa kanyang lolo, kaya pagbabayaran nito yun. Pagsisisihan ni Samuel lahat ng ginawa nitong pagpapahirap sa kanyang kalooban. Nawala ang anak niya ng dahil sa lalaking yun. Inubos ni Shirley ang kanyang mga luha dahil sa paghihinagpis, hanggang sa halos wala nang kumakawala sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hinahaplos ang tanging padar na lang na natira sa mansyon na nag-iwan sa kanyang alaala sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa kanyang kinaroroonan na hindi siya natinag kahit naramdaman niyang may mga patak ng ulan. Wari ba, nakikisimpat siya sa nararamdaman niyang panahon. Umihip ang malakas na hangin at unti-unting malalakas na patak ng ulan, ngunit hindi pa rin siya natinag. Walang lakas si Shirley. Parang nadudurog ang puso niya sa mga sandaling yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya mapaniwalaan sa kanyang sarili na nangyari ang lahat ng ito. Patawad, Lolo. Kung hindi ko lang sana kayo sinuway, baka buhay pa kayo hanggang ngayon. Wala akong nagawa. Hindi ko kayo pinakinggan. Patawarin niyo ko. Bulong ng kanyang isipan na patuloy na umiiyak. Muling bumuhos ang kanyang mga luha na akala niya'y nasaid na. Yumugyog ang kanyang balikat dahil sa matinding pag-iyak. Maya-maya, tuluyang lumakas ang ulan. Basang-basa na si Shirley, ngunit wala siyang pakialam. Patuloy siyang umiyak. Gusto niyang ibuhos lahat ng sama ng loob niya. Dahil ito ang huling pagkakataong iiyak siya dahil sa ginawa sa kanya ni Samuel. Maya-maya, naramdaman niyang may malakas na bisig na itinayo siya. Walang lakas na iniangat ni Shirley ang kanyang muka. Si Apollo, pag-aalala ang nakarehistro sa mga mata. Naawa nitong pinahid ang kanyang mga luha bago siya niyakap ng mahigpit. Shirley, hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako, okay? Alam ko ang nararamdaman mo ngayon at naiintindihan kita. Mahal kita, Shirley. Sobrang mahal. Anito sa kanya at hinayaang ibuhos lahat ng kanyang mga luha sa balikat nito. Tsaka siya dinala sa loob ng sasakyan. Salamat, Apollo. Kalmado na si Shirley. Tapos na itong umiyak pero basang-basa pa rin ito. Bumuntong hininga si Apollo at awang-awa sa babae. Matapos tumango, ipinatong ni Apollo ang jacket nito kay Shirley bago iniuwi ang babae sa kanilang bahay. Wala ang kanyang ama, marahil nasa trabaho ito sa bayan. Pagbaba nila ng pick-up, pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay. Maaaring nagtataka ang mga ito sa pag-aakalang patay na nga si Shirley. Hindi nila ito binigyan ng pansin at tumuloy sila sa loob. Naghagilap ng maisusuot ni Shirley. Lumang duster ng kanyang ina ang kanyang nakita. Maligo ka na. Pasensya ka na sa damit ni inay. Wala na kasing iba eh. Walang imik na kinuhay yun ni Shirley at naligo. Habang nasa banyo, iniisip niya ang sunod niyang hakbang. Babawiin niya kay Samuel lahat ng kayamanang kinuha nito sa kanya. Matapos makapagbihis, tinungo niya si Atty. Anuevo kasama si Apollo sa pagbabaka sakaling may maitulong pa ang abogado na babawi ang kayamanang kinamkam ni Samuel. Pati pala ang share ng mga Villegas sa kumpanya, ibinenta na rin ng lalaki at ang tanging habol na lang niya ay ang pera ng kanyang abuelo sa bangko na kanyang ipinahold. Si attorney mismo ang kumontak sa bangko upang makausap mismo ang may-ari at halos kalahati na palang nawawaldas ng magnanakaw. At dahil kasal pa sila ni Samuel, nagsampa siya ng patong-patong na kaso laban sa lalaki. Ang kataksila nito, ang pagpatay sa kanyang abuelo at pagtatangka nitong patayin siya, maging ang pagsunog ng mansyon at maging ang pagbibenta ng kanyang mga ari-arian. Hindi na mahalaga kung mabawi niya pa iyon. Ang importante, maparusahan ng lalaki. Medyo matatagalan lamang ang proseso dahil mag-iipon sila ng mga ebidensya na isusumiti sa korte. Katuwang niya si Atty. Anuevo sa labang to. Nangako ito sa kanya na abot na makakaya nito, tutulungan siyang maipakulong ang kriminal na lalaki. Salamat, attorney. Nakangiting saad niya. Kahit papaano, nagkaroon siya ng pag-asa. Aalamin niya ngayon kung nasaan si Samuel. Walang anuman, iha. Salamat naman at buhay ka. Kumalat ang balita tungkol sa kasamaan ng asawa mo at hindi ako natutuwa sa balitang yon. Sabi ni Atty. Anuevo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hindi nagwagi ang masama. Balang araw, maghaharap kaming muli at sisingilin ko siya sa mga kinuha niya sa akin.
Dito na tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo bumalik sa Maynila. Okay lang ba? Tanong ni Apollo kay Shirley pagkagaling nila kay Attorney Anuevo. Tumangulang si Shirley. Malungkot pa rin. Kahit nang dumating sila sa bahay, nagkulong lamang ito sa kwarto ni hindi nagsalita. Para bang napakalalim ng iniisip at alam ni Apollo kung ano ito at sino. Nagpasya na lamang siyang magluto ng makakain nila at hinayaan na munang magpahinga si Shirley sa kwarto. Mabutit may bigas sa lagayan na marahil binili ng kanyang ama sa tuwing umuwi ito. Nagluto naman siya ng ulam na delata dahil tanging iyon lang ang nasa lagayan. Naggisa na lamang siya ng sardinas. Nilagyan niya ng ligaw na gulay na tumutubo lang sa likod ng kanilang bahay. Pagkatapos magluto, tsaka niya tinawag sa silid ang babae. Pero natagpuan niya itong tulog sa kwarto. Natigilan siya sa may pinto habang pinagmamasdan ito. Naawa siya sa babaeng mahal. Ramdam niya kanina ang sakit na nasa dibdib ni Shirley na hindi niya alam kung paano maiibsan, kung sana lang sapat na ang kanyang pagmamahal. Pero alam niyang kulang, kaya gagawin niya ang dapat. Ang kailangan nito ngayon ay ang taong magiging karamay nito sa haharaping laban. Marahan niyang ginanap ang malambot na palad ni Shirley, tsaka tinabihan nito at niyakap. Wala sa plano niyang matulog sa tabi nito, pero nakaidlip pa rin pala siya. Pasado 9:00 na ng gabi, nagising si Shirley na yakap ni Apollo. Siguro kung hindi nababalot ng galit ang puso niya ngayon, ay baka kinilig na siya sa ayos nilang dalawa ng binata. Nararamdaman niyang mabuti ang hangarin ni Apollo para sa kanya at sapat na ang 2 taong patunay na mahal nga siya ng lalaki. Subalit ang kailangan niyang unahin, may mga bagay siyang dapat i-priority kaysa sa sariling damdamin. Marahan siyang bumangon at dahan-dahang tinanggal ang kamay nitong nakayapos sa kanya. Pero nagising na rin si Apollo nang maramdaman siya. Dahil dito, dali-dali itong bumangon, patay mali siyang nag-iwas ng tingin. Nakaluto na nga pala ako. Kumain na tayo. Pasensya ka na ha. Wika ni Apollo at nagpatiuna sa labas ng kwarto. Sumunod siya't hindi na lang pinansin ang naging kilos nito. Sakto't nakaramdam na siya ng gutom. Nakahain na kaagad ang lalaki, kanin at ginisang delata. Humingi pa ito ng pasensya at iniisip nitong baka hindi siya kumakain ng ganitong uring pagkain. Pero nagpasalamat na lang siya. Hindi na siya mayaman ngayon dahil nilustay na ni Samuel kaya wala na siyang karapatang mamili. Dumulog siya sa mesa at saka kumain. Apollo, sa loob ba ng 2 taon na may amnesia ako, wala bang nangyari sa atin? Tanong niya habang sila'y kumakain. Dagli itong napatingin sa kanya at nahinto sa pagmuya. Sakali ba, kasusuklaman mo ko kung hindi ko napigilan ang sarili ko? Mahal kita, Shirley. Walang araw na hindi ko inasam na mahalikan ka, mayakap at maangkin. Pagtatapat ni Apollo sa tunay niyang damdamin. Ngayong bumalik na ang alaala ni Shirley, natatakot siyang maagaw na muli ito ni Samuel. May asawa pa rin ako, Apollo, at may malaking responsibilidad na dapat kong harapin. Sana maunawaan mo na kailangan kong unahin yun kaysa sa nararamdaman mo. Magkatuwang nating haharapin si Samuel. Gusto ko lang makasigurado kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Yung totoo, Shirley. Huminto sa pagkain si Shirley at pinakiramdaman ng sarili. Bukod kasi sa galit, wala siyang ibang nararamdaman pa para sa lalaki. Kinasusuklaman ko siya, Apollo. Gusto kong maranasan niyang hirap na pinagdaanan namin ni Lolo. Gusto kong pagdusahan niya ang mga ginawa niya sa akin. Tanging galit na lang ang nasa puso ko ngayon at wala nang iba. Seryosong tugon ni Shirley sa lalaki. Nakahinga naman ng maluwag si Apollo. Alam niya kasi sa sariling wala ng pag-asa si Samuel kay Shirley. Tsaka pa siya maganang kumain. Pagbalik nila ng Maynila, inasikaso kaagad ni Shirley ang pagpapahanap kay Samuel. Tumagal iyon ng halos mahigit 8 buwan. Sakto rin at naisaayos na ni Attorney Anuevo ang kailangan niyang isasampang kaso laban kay Samuel. Sure ka ba na dyan nakatira ang mag-asawang Veronica at Samuel? Tanong ni Apollo sa lalaking secret agent na kinuha nila ni Shirley para hanapin kung saan nakatira ang dalawa. Kaya naman niya nalaman ang pangalan ng babaeng ipinalit nito kay Shirley dahil na rin sa ilang impormasyong nakuha mula dito.
Naiinip na rin sila sa kakaintay bago nito natunto ng 2 taksil. Huwag ho kayo mag-alala. Tamang nakuha kong impormasyon. Ito ang patunay. Nag-abot sa kanya ng larawan ng lalaki. Larawan ni Samuel kasama ang isang babae at sweet na magkaakbay ang dalawa. Bata pa't napaka-sexy ng babaeng kasama ni Samuel. Salamat. Itatabi ko ang larawang to para ebidensya. Hindi alam ni Apollo kung handa na bang makita ni Shirley ang larawang yun. Pero pagdating niya sa bahay, ipinakita niya kaagad iyon sa babae. Gulat na gulat ang reaksyon nito sa larawang hawak. Si Veronica? Ngit-ngit na sabi ni Shirley nang makilala ang sekretarya ni Samuel. Nasaan sila? Saan ko matatagpuan ng dalawa? Tanong ni Shirley na biglang nagngit-ngit at talagang gusto na nitong sugurin ang dalawa. Pero pinigilan ito ni Apollo at sinabing may tamang oras para sugurin niya ang dalawa at hindi siya pwedeng magpadalos-dalos at baka makatunog si Samuel. Ang kailangan nilang gawin, magplano upang pabagsakin ang lalaki. Sa araw na yon, masaya sina Veronica at Samuel dahil sa wakas, mabubuo na ang kanilang dream house. Dito sila bubuo ng pamilya, kasama ang kanilang anak na ipinagbubuntis ngayon ni Veronica. 1 buwan na lang ay manganganak na ito. Sakto't matatapos na rin ang bahay na kanilang ipinagawa. Sa di kalayuan, nakatanaw si Shirley at Apollo sa bahay kung saan masayang magkasama sa loob sina Samuel at Veronica. Sa kagustuhan nitong makita ang lugar ng dalawa, sinamahan na ito ni Apollo. Galing sila kanina kay Attorney Anuevo. Isasabay nila ang paniningil sa blessings ng ipinatayong bahay ng 2 taksil. Ilang araw din muna nila itong plinano. Nakita mo na, pwede na tayong umalis. Narinig ni Shirley na saad ng kanyang katabi. Nasa passenger seat siya at nasa driver seat naman ang lalaki. Gusto kong siguraduhin nasa loob silang dalawa. Hirit ni Shirley. Hindi pa ngayon, Shirley. Kaya umalis na tayo bago pa man may makakita sa atin dito. Tugon ni Apollo at binuhay ang makina ng sasakyan. Naisip na lang ni Shirley na pupuntahan itong mag-isa na hindi kasama si Apollo para lang siguraduhin doon nga nakatira ang dalawa. Kinabukasan, pagpasok ni Apollo sa trabaho, sinamantala ni Shirley na namamalengke si Manang Sena ang kanyang pag-alis. Nag-disguise siya para hindi makilala ni na Samuel at Veronica sakaling makita siya nito. Nagsuot siya ng maiksing wig na kulay pula. Nag-make-up ng makapal at nagsuot ng damit na hindi niya nakasanayang isuot. Sakay ng taxi, nagtungo siya sa bahay ng 2 taksil. Nang mapatapat na siya sa malaking gate ng bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagdo-doorbell. Wala pang 5 minuto. Bumukas ang gate, isang naka-uniforming maid ang tumambad sa kanyang harapan. Kinunutan siya nito ng noo, sinipat ang kanyang itsura. "Hi," ngiti ni Shirley at tinanggal ang suot na dark glasses. "Sino ka?" "Gusto kong makausap ang amo mo. Nandyan ba siya? Naisip ko kasing baka gusto nilang kumuha ng interior designers para sa bagong bahay na to." Sabi niyang malawak ang pagkakangiti. Hindi siya sinagot ng babae, pero pinatuloy siya hanggang sa loob ng malaking bahay. May mga bahagi pa sa labas na hindi pa tapos, pero ang kabuuan ng bahay, masasabi niyang milyon ang halaga. Ang kakapal ng mga pagmumuka. Yaman ng mga Villegas ang ginastos ng mga ito sa bahay na yun. Samantala ang mansyon, puno na lang ng alaala niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Ipinatupok ito ni Samuel. Nanginginig ang kanyang mga laman at hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Ngayon pa lang, gusto niya nang sugurin ng dalawa kahit hindi pa nakikita ang mga ito. "Maupo ka muna. Tatawagin ko lang si Ma'am Veronica at Sir Samuel," sabi ng maid bago siya iniwan. Buong akala ni Shirley, kaya niya nang makaharap ang dalawa pero hindi pa pala siya handa. Baka anong masabit magawa niya sa mga ito. Sapat na sa kanyang marinig mula sa katulong na dito nga naninirahan ng 2 taksil. Tumalikod kaagad siya't umalis bago pa makita sina Samuel at Veronica. Matindi ang galit niya sa mga ito. Baka sugurin niya ang babae't kalbuhin, kaya hindi pa ito ang tamang panahon upang magkaharap sila. Nagtaka naman sina Veronica at Samuel na walang nadatnan sa sala na interior designers na nagpakilala sa maid. Nagdududang tumingin sa kanya si Veronica.
May ibang babae ka ba, Samuel? Tingin mo magagawa ko yun sa'yo? Tandaan mong pinatay ko ang dati kong asawa para sa'yo. Sagot naman ni Samuel na napapaisip kung sino ang babaeng yun. Kinuha kaagad ang cellphone at may kumontak sa kanyang tauhan na inutusang magmasid sa hasyenda. Baka isa sa mga pamilyang Villegas ang nagbabalik. Kaya naman, madali para sa kanyang idispatcha ito. Ito na lahat ng mga dokumentong isusumiti natin sa korte. Kailangan lang ng testigo sa pagtatangkang pagpatay sa'yo. Ani Attorney Anuevo. Nakipagkita sa kanya sa araw na iyon ang abogado ni Shirley. Kasama na doon ang isinampa niyang concubinage sa dating asawa. Na ngayon, may kinakasamang babae at buntis. Si Manang Sena ang testigo ko. Nasaksihan niya kung papaano ko isinilid sa sako ni Samuel at inilibing. Nakita niya rin na sinilaban niya ang mansyon. Mabuti kung ganoon. Ako nang bahala rito. Matapos niyang tingnan lahat ng mga dokumento, tila nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam ni Shirley, magkakaroon na ng hustisya ang pagkawala ng kanyang abuelo. Nang sumapit ang araw na pinakaantay nila, pasado 8:00 ng umaga, nakahanda na siya. 4 na buwan pa noon nang lumipas at matyaga niyang inintay ang araw ng kanyang paniningil. Sakto't may kasiyahang gaganapin sa bagong bahay ni Samuel. Isinabay kasi nito ang pagbinyag sa anak ng 2 taksil, ang pablessing ng bahay. Kaya naman, maraming dumalong bisita. Halos puno ng mga bisita ang malaking bahay. Habang nagkakasiyahan sa loob, doon lumitaw si Shirley. Pumapalakpak ang babae habang papasok sa loob. Si Samuel, tila nakakita ng multo. Maging si Veronica ay ganoon din. Sino ka? Anong kailangan mo? Tanong ni Samuel sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Ang mga bisita napatingin sa kanyang gawi. Natigil ang kasiyahan at natuon ang mga mata sa kanya. Sino ko? Bakit, Samuel? Nakalimutan mo na ba ang babaeng pinatay mo at nilibing sa likod ng mansyon? Pagkatapos mong patayin ng abuelo ko, nilustay mo ang yaman ng mga Villegas. Masama kang tao, kayo ng kabit mo. Pagbabayaran niyo lahat ng mga kasamaan niyo. Puno ng paghihimagsik ang boses na sigaw ni Shirley. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang lahat ng mga tao sa paligid nagulat sa mga narinig. Nag-hysterical naman si Veronica at tumawag ng security, pero walang pumansin rito. Siyempre, tinrabaho na lahat iyon ni Apollo sa labas. Planado ang pagpunta niyang paniningil rito, kaya naman walang makakapigil sa kanya. Tanggapin ni Samuel at Veronica ang lahat ng kanyang galit. Nilapitan niya ang dalawa at binigyan ng tigi-isang marahas na sampal. Napanganga ang mga bisita. Gulat na gulat. Pagdusahan mo lahat ng ginawa mo sa akin, sa lolo ko at sa magiging anak ko. Pinatay mo siya, Samuel. Wala kang puso. Lahat ng akin inagaw niyong dalawa. Wala kayong mga konsensya. Malakas niyang sigaw. Mabilis na ibinigay ni Samuel ang bata kay Veronica at kasabay noon, marahas siyang kinaladkad palabas ng bahay. Kung nagawa kong patayin ka noon, pues magagawa ko uli ngayon. Wala ka ng pera. Nasa akin na lahat. Premado na ni Attorney Henry. Ang lakas ng loob mong magpakita pa sa akin, Shirley. Galit na galit ito habang mahigpit siyang hawak. Nagpumiglas naman si Shirley pero hindi siya makawala sa lalaki. Pinagtitinginan sila ng mga bisita na tila walang pakailam sa kanya. Bitiwan mo siya! Malakas na sigaw ng isang boses. Si Apollo iyon na agad nilapitan si Samuel at marahas na sinuntok sa panga kaya nabitiwan siya ng lalaki. Minsan mo na siyang sinaktan at hindi ako makakapayag na saktan mo pa siyang muli. Dadaan ka muna sa mga kamay ko. Putok ang labi ni Samuel sa malakas na suntok ni Apollo. Tingin niyong dalawa natatakot ako sa inyo, ha? Lumayas kayo bago ko pa kayo ipadampot sa mga pulis. Duro ni Samuel sa gate. Sa pagkakataong yun, nasa labas na sila ng bahay at kasalukuyang nasa bakuran. Ngunit hindi nagpatinag ang dalawa. Pinanood nila kung paano pumasok ang mga pulis na kasama nila upang damputin si Samuel. Sir, tamang-tama at dumating na kayo. Damputin niyo tong dalawa na nanggugulo sa party ko. Ikulong ninyo siyang dalawa. Galit na sabi ni Samuel sa mga pulis na masamang nakatingin sa kanila ni Apollo. Pero ito ang nilapitan ng mga pulis sa halip na sila at mabilis na pinusasan. Sir, sandali, bakit ako? Sila ang nanggugulo sa akin. Sigaw na nag-hysterical ni Samuel. Maraming kaso ang isinampa sa iyo ni Miss Villegas.
Kaya tahimik kang sumama sa amin at panagutan ang mga kasalanan mo sa korte. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Hindi! Wala akong kasalanan kahit na kanino. Hindi ako papayag na ikulong. Ang dalawang to ang gugulo. Sila ang hulihin ninyo. Nagwala si Samuel at pilit nais kumawala sa dalawang pulis na humawak sa kanya. Sa isang iglap lang, nakuha nito ang baril na nasa tagiliran ng isang pulis na ngayon ay nakatutok na kay Shirley ang dulo ng baril at walang pag-aalinlangan na pinaputukan nito ang babae. Pero dahil nasa tabi nito si Apollo, itinulak nito ang babae kaya itong nadaplisan ng bala sa braso. Ngunit muling nagpaputok si Samuel. Desidido itong tapusin si Shirley sa pagkakataong yun. Nang pangalawang putok, nakatakbo ang babae kaya hindi nito natamaan si Shirley na naging mabilis ang isang pulis na binaril sa hita ang lalaki kaya napaluhod ito at nabitiwan ng baril. Dahil dito, nagkagulo ang mga tao sa loob ng bahay. Sa takot na madamay sa gulo, nagtakbuhan palabas. Si Veronica napasigaw nang makitang sugatan si Samuel. Dalhin mo ko sa ospital. Ayoko pang mamatay. Pagmamakaawa ni Samuel, nilapitan naman ito ng isang pulis. Dinagdagan mo lang ang kaso mo. Mabulok ka sa bilangguan. Galit na wika ng isang pulis at siya'y hinila. Pumapalahaw ang lalaki habang dinadala sa patrol. Mabaliw-baliw naman si Veronica na sinusundan ng mga ito. Nagmamakaawa sa mga pulis na wag dalhin si Samuel. Mabilis namang dinaluhong ni Shirley ang sugatang si Apollo. Tinalian ito ng tela ang sugat upang maampat ang pagdurugo, tsaka ito niyakap ng babae. Thank you, Apollo. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil ngayon alam niyang makukulong na si Samuel at pagbabayaran lahat ng mga kasalanang nagawa nito sa kanya. Shirley, maawa ka. Pakawalan mo si Samuel. Palayain mo siya. May anak kami. Wala ka bang awa? Umiiyak si Veronica nang balikan siyang karga ang anak nitong umiiyak din. Sinasabayan ng palahaw ng ina. Palabas na rin sila ng bahay habang kaakbay niya ang sugatang si Apollo upang dalhin ito sa hospital. Napatigil siya at tiningnan ng masama ang babae. Pasalamat ka na lang, Veronica, dahil naawa pa ako sa anak niyo. Kaya malaya ka. Dahil kung masama ako katulad niyong dalawa, baka pati ikaw pinakulong ko. Ngayon magdusa kayong pareho. Mga manluloko. Matalim na mga matang itinapon niya sa babae bago tinalikuran. Shirley, patawarin mo si Samuel. Kung totoong naawa ka sa anak namin, palayain mo siya. Paano kami ng anak ko, Shirley? Bumalik ka dito! Sigaw ng babae, pero kinain lamang iyon ng hangin dahil hindi naman na ito pinakinggan ng babae. Naging bingi si Shirley. Para sa kanya, wala itong awang kinitil ang buhay niya. Maging ang kanyang lolo, lalo na ang kanyang nasa sinapupunan. Salamat na lang ito, tanging iyon lang ang ginawa niya sa lalaki. Namumuhi siya kay Veronica. Subalit naisip niyang walang kinalaman ng bata. Inosente ito sa kasalanan ng magulang. Kaya naman hinayaan niyang malaya ang babae. Hindi naman siya kasing sama ng dalawa. 6 na buwan lamang ang itinagal sa pagdinig ng kaso ni Samuel. Lalo na at may matibay na ebidensya ang pagtangka sa kanyang pagpatay. Salamat kay Manang Sena na naging testigo. Hanggang sa tuluyang pinatawan ng kaukalang parusa sa habang buhay na pagkakabilanggo si Samuel. Bumuhos sa mga luha ni Shirley sa harapan ng puntod ng kanyang abuelo. Dahil sa pakiramdam niya ngayon, nabigyan niya na rin sa wakas ng hustisya ang pagkawala ng kanyang lolo. Magiging tahimik na ito, maging ang kanyang kalooban. Wala nang lalaking naging tinik sa kanyang lalamunan. Damhin ito araw-araw sa kulungan ng ginawang kasalanan sa kanya. Thank you, attorney. Saad niya habang pinipirmahan ng separation agreement nila ni Samuel. Taon ang bibilangin kapag divorce paper ang kukunin niya. Kaya para mapadali, ito na lamang. Napapirmahan na rin ito iyon kay Samuel bago dinala sa pinakamalayong kulungan. At kahit kailan, wala siyang planong ito pa'y makita. Dahil tama ang lolo niya na si Apollo ang lalaking nararapat para sa kanya. Ang tunay na nagmamahal at handang gawin lahat ng ikaliligaya niya. Hindi niya nabawi pa ang hasyenda dahil naibenta na ito sa iba maging ang share ng kumpanya. Nalustay na ng mga walang yang perang pinagbentahan ng mga ito. Tanging natira sa kanya ay ang perang pagmamay-ari talaga ng kanyang abuelo at sapat na iyon para sa pagsisimulang muli niya. Itatayo niya ang sarili kasama si Apollo. Wala na siyang kayamanan katulad ng dati.
Ngunit sapat na sa kanya ang katarungang nakamit upang maging masaya. Dahil ang totoo, hindi lang pera ang basihan sa mundo upang maging masaya ang isang tao, kundi sapat na yung may nagmamahal at nandyan para sa'yo na naghahangad ng ikaliligaya mo. Isang taon ang lumipas at naging successful naman ang ipinatayong coffee shop ng magkasintahang Apollo at Shirley. Magkatuwang nila itong pinapatakbo. Ginamit niyang puhunan ang natirang pera ng kanyang abuelo sa bangko. At yes, sila na ni Apollo. Sinubukan ni Shirley kung mag-workout ba ang relasyon nilang dalawa ng lalaki. Gusto niya nang makalimutan ang mapait na nakaraan sa kanila ni Samuel. At umaasa siyang sa tulong ni Apollo, maghihilom ang sugat na tinamo niya mula sa kanyang asawa. Pero hindi ito yung tipong ginagamit niya si Apollo para lang makalimutan ang dating minahal, kundi nasanay siyang nandyan ito. Mahal niya na rin ang lalaki. Sa loob ng isang taon, nakita niya ang isang bagay na tanging kay Apollo niya lang natagpuan. Wala siyang masabi. Napaka-caring nitong boyfriend at masigit pa niyang nakilala ngayon ang nobyo dahil magkasama sila sa iisang bubong maging sa trabaho. Katunayan, minsan na siyang inayang magpakasal ni Apollo pero tumanggi si Shirley. Tsaka na siguro kapag wala na ang galit sa puso niya para kay Samuel. Dahil hanggang ngayon, kahit na alam niyang nakakulong na ito at pinagdudusahan ng kasalanang nagawa sa kanya, hindi pa rin nawawala ang galit niya para sa lalaki. Pero alam ni Shirley na balang araw magagawa niya ring magpatawad at nauunawaan siya ni Apollo sa kanyang desisyon. Sabi pa nga nito, handa itong maghintay kung kailan siya magpapakasal sa lalaki. Buti naman po't napadalaw kayo rito sa amin, tito. Nakangiti niyang sinalubong ang ama ni Apollo. Pinatuloy niya ito't inabot ang mga dalang prutas na pasalubong galing probinsya. Pinahinto na ito ni Apollo sa pagtatrabaho at sagot na nilang magkasintahan ang araw-araw nitong pangangailangan. Kaya naman naging habit na ni Itay Armando ang magtanim ng kung ano-ano sa likod bahay. Naiinip daw kasi itong walang ginagawa sa maghapon. Ano bang tito? Pambihira naman, Itay na lang ang itawag mo sa akin. At aba, kasal na lang ang kulang sa inyong dalawa nitong anak ko. Sabi nitong nakatawa. Hindi naman kasi lingid sa matanda ang relasyon nilang dalawa ng anak nito. Apollo anak, bakit ba hindi pa kayo magpakasal nitong si Shirley? At matagal ko nang gustong maging manugang ito. Isa pa'y para na rin magkaapo na ako. Abay matanda na ako. Baka kung kailang uugod-ugod na ako, tsaka pa ako magkaapo. Paano kami maghahabulan nito? Madaldal na sabi ni Itay Armando matapos balingan ang katabing nobyo. Nagkatinginan silang magkasintahan. Itay, hindi pa ho kami handa, pero darating kami dyan. Huwag po kayong mag-alala sa apo at marami akong inipong sperm. Biro ni Apollo na sinundan ng nakakalokong tawa. Nang marinig iyon ni Itay Armando, napatawa din ito. Siguraduhin mo lang Apollo, huwag mong ipahihiya ang magandang lahi natin. Dapat unang anak ninyo nitong manugang ko ay 3. Halos masamid si Shirley sa kanyang sariling laway sa narinig mula kay Itay Armando. Itay talaga? Anong akala nyo sa mapapangasawa ko? Inahing manok? Parang nangitlog lang? Saway ni Apollo. Pero tumawa lang ang matanda at sinabing hayaan na dahil excited lang ito sa apo. Hay nako Armando, bakit kasi hindi na lang ikaw itong mag-asawa uli at mukhang may katas ka pa naman? Malay mo makatatlo ka pa. Hanggang sa hindi nakatiis si Manang at sumabad na sa kanilang usapan. Napatingin silang lahat kay Manang. Napatakip pa siya sa bibig sa hindi inaasahang sasabihin nito. Gusto niya kasing matawa sa term na ginamit ni Manang. Aba, bakit hindi kong magpapakasal ka sa akin, Sena? Malay mo makatatlo pa tayo. Biro ng ama ni Apollo kaya sinabayan ng malakas na tawa. Tuluyan niyang napakawala ng mahinang tawa sa kalukuhan ng matanda. Bakit hindi? Dalaga naman ako. Pero wag mo na nga asahan na makatatlo pa sa akin dahil ako'y menopause na. Sinakyan naman ito ang kalukuhan ni Itay Armando. Bumunghalit na uli ng tawa ang matanda hanggang sa nagpasya na silang magkasintahan na iwan ng dalawa at baka nagkakahiyaan. Napapahagik-gik siya nang marating nila ang malawak na garden. Pagkuway seryoso siyang tinitigan ni Apollo na parang ngayon lang siya nakita. Bakit? Ngayon ko lang kasi narinig na tumawa ka ng ganyan, Shirley. Kaya masayang masaya ako. Natigilan ng babae sa sinabi ng nobyo. Kahit sa kanyang sarili, hindi siya makapaniwala
Masaya lang talaga siya ngayon na sa kanyang pakiramdam, ngayon lang uli siya naging buo dahil kay Apollo. Nawala ang ngiti niya sa labi at napatitig ng seryoso sa lalaki. Salamat Apollo dahil tinuruan mo kong maging masaya. Dahil sa'yo, kaya ako nagagawang tumawa muli. Kinabig siya nito. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo, Shirley. Hindi mo alam kung gaano ko hinangad na maibalik ka sa dati. Yung kahit ayaw mo sa akin nun, makita lang kitang masaya, masigit akong masaya. Gumanti ng yakap si Shirley. Sa di kalayuan, nakangiting tinatanaw ni Itay Armando at Aling Sena ang dalawang magkayakap. At di nagtagal, nagkasundo ang dalawang magpakasal ng sa gayon, tuluyan na silang maging buong pamilya. Sa loob ng 6 na buwan, bilang mag-asawa, natuklasan ni Shirley na buntis na siya. Pagkakita sa dalawang guhit sa pregnancy test, agad na patakbo malapit sa asawa upang ibalita ang pagdadalang tao na labis ring ikinatuwa ni Apollo. Magiging daddy na ako! Sa sobrang saya, binuhat nito si Shirley at dinala sa kusina upang ibalita kay Manang Sena ang pagdadalang tao ng asawa. Talaga? Teka, alam na ba ito ng ama mo Apollo? Tsak matutuwa yon. Saad nito na nababakas din ng saya sa muka. Agad nilang itinawag sa ama nitong nasa probinsya at sa sobrang tuwa nito na magkakaapo na ay nagmamadaling lumuwas ng Maynila. Kinabukasan, hindi na siya pinapasok sa coffee shop ng asawa. Bagkus, nagpa-check up silang dalawa sa Obigaini upang siguraduhing safe ang kanilang baby or maayos ba ito. Ingat na ingat si Apollo na halos buhatin siya papasok ng bahay pagkagaling nilang dalawa sa Obigaini. Nag-search ito ng pagkaing pambuntis at sa mga hindi niya pwedeng gawin habang siya'y naglilihi, maging ang pagbabago ng mood niya. Kaya si Apollo ang nag-a-adjust sa lahat ng bagay. Simula ng unang buwan ng kanyang pagbubuntis hanggang sa 3 buwan, gustong-gusto niyang laging nakikita si Apollo. Ang banayad nitong pabango na kahit sa pagtulog, gusto niyang naaamoy. May mga araw na kahit walang ginagawa sa coffee shop, gusto niyang samahan ng asawa. At sabi ni Manang natural lang daw yun dahil pinaglilihian niya si Apollo. Kaya nga hindi nakakapagtakang paglabas ng kanilang anak, hawig ito kay Apollo. Super cute ng kanilang baby boy na pinangalanan nilang Ace at ang kanilang anak ang pumuno sa kanilang kaligayahan. Oh, hayan na nga ba ang sinasabi ko? Napakagwapong apo't manang-mana kay Lolo. Aliw na kinakausap ni Itay Armando si Ace ng umagang iyon. Nasa garden sila at nag-aalmusal ang mag-asawa. 2 buwan na ang kanilang anak na parang kailan lang noong siya'y nagli-labor. Wala si Manang dahil umuwi itong saglit sa probinsya dahil ikakasal ang nag-iisang anak nito sa kasintahan nitong Afam. Pero nangakong babalik kaagad dahil wala siyang kasama sa bahay. Kaya naman, nag-stay na muna si Itay Armando sa bahay. Kahit papaano, may katuwang siya sa pag-aalaga sa anak niya. Si Apollo naman, mas inaagahang umuwi sa bahay. Ayaw na kasi nilang kumuha pa ng ibang kasama sa bahay. Dahil masanay sila kay Manang Sena dahil parang ina niya na ito. Sa ngayon ay wala na silang balita pa kay Veronica, lalo na kay Samuel. Wala na rin silang pakialam sa mga ito. Tapos na siya sa 2 yun, mas nag-focus na siya sa kanila ni Apollo, sa kanilang buhay pamilya. Nang mag-1 taon ang anak nila ni Apollo, tumulong na rin siyang muli sa pag-aasikaso sa kanilang maliit na negosyo hanggang sa nagkaroon na ito ngayon ng 3 branch. Nakabili na sila ng sasakyan at nagpa-renovate ng kanilang bahay. Nagsimula silang wala ni Apollo at nagtiyaga hanggang sa unti-unting umangat at mas masarap sa pakiramdam na lasapin ng tunay na pinaghirapan. Nasanay na siyang maging busy sa buhay pamilya, ngunit masaya. Nakakapagod man, ngunit kaagapay naman ang kanyang mahal. Yung pagmamahal na kampante siya dahil alam niyang kasama niya ng isang taong karamay niya sa hirap at ginhawa. Happy anniversary! Isang umaga gumising si Shirley na puno ng balloons at bulaklak sa kwarto nilang mag-asawa. Kahapon, iniisip niyang sorpresahin si Apollo sa anniversary nilang dalawa. Bumili pa siya ng gift kagabi bago siya umuwi galing sa kabilang branch. Pero heto, siya pala ang na-surprise. Nakangiti siyang bumangon at yumakap sa asawa. Thank you for everything, Apollo. Walang araw na hindi mo ko pinasaya. Naluluha niyang sabi dahil ni minsan sa tuwing anniversary nila noon ni Samuel, wala itong sorpresa.
Salamat na lang dahil may isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nagustuhan mo ba? Masuyo nitong tanong pero hindi siya makasagot dahil naninikip ang dibdib niya sa sobrang kasiyahan, kaya naman tumango na lang si Shirley. Mas ramdam niya ang pagmamahal ng isang tao kapag may ganitong treatment. Tuloy umiiyak siyang yumakap sa kanyang asawa. Hinagod naman ito ang kanyang likod. Huwag ka nang umiyak. Kaya nga kita sinurpresa para maging masaya. Pero heto tumiiyak ka. Sobrang saya ko ngayon, Apollo. Tugon niyang nakangiti sa asawa kahit na may luha ang kanyang mga mata. Mahirap i-explain ang nararamdaman niya ngayon. Sa piling ng asawa, tipong wala na siyang hahanapin. Hindi man naging maganda ang naging unang pag-ibig niya, pero ngayon, bumawi naman ng pangalawa. Kaya naman para kay Shirley, si Apollo nang pakakamahalin niya habang buhay. Pagkalipas pa ng 1 taon, muling nabuntis si Shirley sa pangalawang anak nila ni Apollo. Kaya ang dating masayang pamilya ng mag-asawa, mas lalong sumaya. At dito na nga nagtatapos ang love story ni na Apollo at Shirley.